Gumastos ako ng 300,000 piso para mag-install ng elevator para sa tatay ko. Pinatigil iyon ng direktor ng kapitbahayan. Ang dahilan niya ay masisira ng wheelchair ng tatay ko ang carpet. Sa pinto ng elevator ay may note na nagsasabing, matandang lumpo at namumulot ng basura ay hindi pinapayagang gumamit ng elevator. Hindi kayang sirain ang carpet. Isang ulak ang matatag na nagsara sa pinto. Nakaupo ang tatay ko sa kanyang wheelchair, walang magawang nanonood. Ang gusto ko lang ay konting araw. Bakit ang hirap? Si Brenda ay nagbabalat ng sunflower seeds, lumalakad kasama ang 2 security guard. Nandito ka pa ha? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ka gagamit ng elevator na ito. Ang anak ko ang nag-install nito para sa akin. Ano ang karapatan mong ikandado ito? Ang anak mo? Wala siya. Nasa pampublikong lupa ito, kaya sa pampublikong pamamahala ito. Yang pangit mong wheelchair. Ang bagong carpet ay nagkakahalaga ng 10,000 at sinira mo ito. Bago ang wheelchair ko, hindi marumi ang mga gulong. Sige, itulak siya pabalik. Bantayan mo siya. Huwag mo siyang papababain. Matandang lumpo. Sinisira ang imahe ng kapitbahayan. Ang 2 guwardiya ay humakbang pasulong, bawat isa ay humawak sa armrest ng wheelchair at hinatak ito ng malakas paatras. Ang katawan ng tatay ko ay umuga habang siya ay itinutulak palayo. Huwag mo akong hawakan. Ang anak ko ang bahala sa inyo pagbalik niya. Sino ba ang akala ng anak mo sa sarili niya? Nasa meeting ako nang tumunog ang phone ko. Tatay, ano ang problema? Lily, pwede ka bang bumalik? Buhatin mo ako pababa para lang makakuha ng araw. Okay? Hindi ba ako nag-install ng elevator para sa'yo? Kinandado nila ang elevator at sumulat. Matandang lumpo at namumulot ng basura ay hindi pinapayagan. Bigla akong tumayo. Ang upuan ay tumama sa sahig ng may kalabog. Lahat ng nasa meeting room ay tumingin sa akin. Tatay, hintayin mo ako. Papunta na ako pabalik ngayon. Lily, hindi pa tapos ang meeting. Kanselahin ito. Kinuha ko ang susi ng kotse ko at umalis. Binuksan ko ang pinto ng kotse at pumasok. Hinawakan ang manibela gamit ang 2 kamay. Ang ilang tao pilit akong ginagawang magpatuloy hanggang sa huli. 2 taon na ang nakalipas, pumanaw ang aking ina. Sinabi ni tatay na ang lumang bahay na ito ay ang tanging iniwan sa kanya ng aking ina. Sabi niya, dito siya mamamatay. Tumulong ako sa kanya paakyat ng hagdan. Maputla ang kanyang mukha at humihingal siya. Okay lang ako. Kailangan ko lang magpahinga ng konti. Lily, abala ka sa trabaho. Hindi mo naman kailangang umuwi pa. Biglang nanghina ang mga tuhod ni tatay. Natumbas siya pasulong. Lily, baka dapat mo na lang akong iwan. Pabigat lang ako sa iyo. Tatay, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Magpapa-install ako ng elevator. Magkano ba iyon? Kailangan mong mag-ipon para sa bahay at mag-asawa. Huwag mong alalahanin ang pera. Dinala ko ang mga dokumento para makipagkita kay Director Miller. Lily, magkano ba ang isang elevator? Alam mo ba? 300,000 piso. Tulungan mo lang akong makuha ang approval. Namiligro si Richard. May ilang residente sa gusali na hindi pumapayag. Kailangan kong isaalang-alang ang opinyon ng lahat. Ako ang magbabayad ng buong halaga. Hindi kailangang gumastos ang komunidad kahit 1 sentimo. Pagkatapos ma-install ang elevator, magagamit ito ng buong gusali. Gusto ko lang gaanuhan ang paghihirap ng aking tatay. Biglang tumawa si Richard. Well, Lily, kung sinabi mo kanina na magagamit ng buong gusali, tutulungan kitang makuha ang approval. Kung sino man ang mangahas na apihin ng tatay mo, ako si Richard, hindi ko iyon hahayaan. Salamat, Director Miller. Ang tatay mo ay parang sarili kong ama. Sa araw ng pagkumpleto ng elevator, ito ay natatakpan ng pulang seda at nagtipon ang mga tao. Hinawakan ni Richard ang mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot dahil sa ngiti. Ngayon, opisyal nang natapos ang elevator. Salamat, Lily. Siya ang nagbayad ng buong 300,000 piso. Magagamit ito ng buong gusali. Si Lily ay talagang mabuting babae. Hindi na tayo aakyat ng hagdan. Haha. Tumabi ako, itinutulak ang tatay ko. Lily, kung may kailangan ng tatay mo, ako ang unang tutulong. Salamat, Ginang Davis. Talagang libre? Ang asawa ko ay may problema sa kanyang mga binti. Talagang libre. Magagamit ito ng buong gusali. Kung sino man ang mangahas na apihin ng tatay ni Lily, ako si Richard, hindi ko iyon hahayaan. Ang kanilang mga salita ay umaalingaw-ngaw pa sa aking tainga. Ngunit wala pang 2 taon, nagbago ang kanilang tono. Kung gayon, ang sino mang magpapahirap sa tatay ko, papahirapan ko rin sila, walang makakaligtas. Kakapasok ko lang sa gusali. At nakita ko si tatay na nakaluhod sa hagdan, sumasandal sa kanyang mga kamay, unti-unting umakyat. Gasgas ang kanyang mga palad at tuhod, at punit ang kanyang pantalon. Pawis na pawis ang kanyang noo. Agad niyang itinago ang kanyang mga kamay sa likod. Ayos lang ako. Nagpapaaraw lang. Tatay, ganito ba ginagawa mo araw-araw?
Wala akong magawa sa bahay, kaya dahan-dahan akong gumagapang pababa. 6 na palapag lang naman. Ayos lang ba yan? Nagaspa lang. Yun lang. Tara, kukunin na lang kita. Sumampas siya sa likod ko, pumikit akong ngipin at umakyat ng paisa-isa. Nakakahiya ako sa iyo. Ano bang sinasabi mo? Tawag nila sa akin ay walang utak. Kaya ko namang tiisin. Ayoko nang magkaaway kayo ni Director Miller. Hindi ko hahayaan ang sino mang manakit sa'yo. Pagdating namin sa bahay, lumuhod ako para gamutin ang kanyang mga sugat. Lily, hindi basta-basta si Director Miller. Baka dapat kalimutan na lang natin ito. Tatay, tandaan mo ba kung bakit ako nagpakabit ng elevator 2 taon na ang nakalipas? Oo. Natatakot ka na hindi ko kayang umakyat ng hagdan. Noong araw na yon, muntik ka nang mahulog sa ikalimang palapag. Ipinangako ko na hindi na kita hahayaang magdusa ng ganoon. At ngayon, nakandado ang elevator. Tinatawag kang matandang lumpo. Binabatok pabalik, gasgas ang kamay, at kailangan mong umakyat ng 6 na palapag ng mag-isa. Dapat, ginagawang mas maganda ang buhay mo ng elevator. Ngayon, may kumukuha niyan sa'yo. Huwag mong sisihin ang susunod na mangyayari. Huwag kang magpapahamak. Tatanungin ko si Director Miller. Pinangako niya na aalagaan ka. Tinupad ba niya ang pangako? Kinuha ko ang susi ng kotse, bumukas ng pinto, at lumabas ng mabilis. Lumabas ako sa hagdanan. May 5 o 6 na kapitbahay na nagtipon sa tabi ng elevator. May paunawa na nakapost sa pinto. Ang matandang lumpo at ang namumulot ng basura ay pinagbawalan sa elevator. Pinunit ko ito. Ginagawa ito ni Director Miller para sa ikabubuti ng lahat. Para sa ikabubuti ng lahat. Binayaran ko ang elevator na ito. Ngayon hindi ito magamit ng tatay ko. Ang carpet ay binili gamit ang pera ng lahat. Ang wheelchair ng tatay mo ay nakakasira ng carpet. At saka, wala naman talaga kaming ginawa sa tatay mo. Wala kayong ginawa? Hinila nila pabalik ang tatay ko. Nagkaroon siya ng gasgas sa kamay. At tatawagin mo yun na wala? Sige. Director Miller, pinuntahan ka ni Lily. Pinunit niya ang paunawa. Hindi naman niya sisirain ang elevator, di ba? Naglakad ako patungo sa pintuan ni Richard. Kumatok ako ng malakas. Ang tunog ng mahyong ay nanggaling sa loob. Bumukas ang pinto, at hindi man lang siya tumingala. Inihampas ko ang katibayan ng pagbabayad sa pinto. Binayaran ko ang buong elevator. Anong karapatan mo na ikandado ito? Hindi lang ito ideya ko. Ang buong komunidad ay hindi sumasang-ayon. Bakit ang tigas ng ulo mo? Matigas ang ulo ko? Sige. Mag-usap tayo bukas. Sobra na ang ginawa ni Director Miller sa akin. Walang sino man ang makakagamit ng elevator na ito. Hindi sineseryoso ni Richard ang aking banta. Bumalik ka. Kailangan naming magpahinga ngayon. Hindi pa tapos ang usapan. Nasira ng wheelchair ng tatay mo ang carpet. Maraming kapitbahay ang nagreklamo. At wala akong magagawa tungkol dito. Tama. Ang doormat ay pag-aari ng lahat. Bakit dapat sirain ito ng tatay mo? Ako mismo ang nagbayad ng elevator. Akala mo kung sino ka dahil may pera ka lang? Ang amoy ng matandang iyon sa tatay mo ay nananatili sa elevator ng 3 araw. Ang pagsasara ng elevator ay boto ng buong gusali. Paunawa lang naman, di ba? Okay pa naman ang tatay mo, di ba? Ang tatay ko ay tinawag na matandang lumpo at inaasahan mong magkunwari akong walang nangyari. Bakit kailangang bumaba ng tatay mo sa wheelchair niya? Hindi ba siya pwedeng manatili na lang sa bahay? Noon, kayong lahat ay hindi nagsabi niyan. Kusang loob ka namang tumulong. Walang pumilit sa iyo. Ang pagsira ng tatay mo sa doormat ay isang katotohanan. Sige, tumigil ka na sa paggawa ng eksena. Sabihin mo sa tatay mo na lumabas ng mas madalas. Tapos na ito. Tiningnan ko si Richard at biglang ngumiti. Malapit na akong umalis at narating ko na ang hagdanan. Dumating pa ang ibang kapitbahay, hinarang ang pasukan. Nang makita ang maraming tao, umilag ang mga mata ni Richard. Lahat, husgahan ninyo sa inyong sarili. Ang doormat ay binili gamit ang pera ng lahat at araw-araw dinadaanan ito ng wheelchair ng tatay mo. Sinabi ko lang na pansamantalang huwag gamitin at nakipag-away siya sa akin. Director Miller, hindi mo dapat ito pagtiyagaan. Dahil lang may pera siya at nag-install ng elevator, kailangan naming sumunod sa lahat ng gusto niya? Hindi na ako maaaring maging direktor ng komunidad. Si Lily ay nagmamalaki lang. Hindi ko sinabing hindi pwedeng gamitin ang tatay niya. Maghintay lang ng kaunti at pumunta siya sa bahay ko para manakot. Nagbago ang tingin sa akin ng mga kapitbahay. Sobra na namang abusado. Siya ang nag-install ng elevator, pero kami ang nagbayad ng doormat. Lily, hindi tama yan. Si Director Miller ay nagpakita ng malaking pag-unawa at ginagamit mo ang pera mo para mang-insulto. Lily,
Hindi ka pwedeng maging makasarili. Ako na ang bahala sa problema ng tatay mo. Tigilan mo na ang paggawa ng gulo. Natawa ako. Di, Tumingin ako sa paligid sa lahat ng pamilyar na mukha. Lily, hayaan mong linawin ko ang lahat. Ang elevator ay maaaring ikaw ang nag-install. Pero nasa common area ito. Ang common area ay pagmamay-ari ng bawat may-ari ng bahay. Bilang direktor, sabi mo? Well, may karapatan akong pamahalaan ito. Noong unang install ito, bakit wala kang sinabi noon? Iyon noon, ito ngayon. Ngayon kailangan nating magtakda ng mga patakaran. Eksakto. Ang common area ay pinagpapasyahan ng lahat. Narito ang dalawa mong pagpipilian. Una, simula ngayon, ang tatay mo ay hindi pwedeng sumakay ng elevator gamit ang wheelchair. Pwede siyang maglakad o ikaw ang magbuhat sa kanya. At ang pangalawa? Babayaran mo ang carpet. Ang isa ay nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Magbayad ka at bubuksan ko ito. Tinitigan ko siya, naninigas ang mga kamao ko sa sobrang pagkapit. Araw-araw na dinadaanan ng wheelchair ng tatay mo iyan. Kaninong carpet hindi masisira? May punto naman si Director Miller. Magbayad ka na lang at matapos na. Marami namang pera si Lily. So sinasabi mo hanggat hindi ako pumapayag, mananatili itong nakalock? Oh, Ang tatay ko ay tinawag na matandang lumpo at hinila palayo na sugatan ang kamay. Paano natin yan aayusin? magkaiba iyang dalawa. Kung nasaktan ang tatay mo, dalhin mo siya sa doktor. May pera ka naman. Ang issue sa elevator ay isang bagay. Ito ay iba. Nasaktan ang tatay ko dahil sa iyo at ngayon gusto mo akong magbayad ng medical bills? Ano bang gusto mo? Lumuhod sa tatay mo? Tama na. Alin ang pipiliin mo? Huminga ako ng malalim. Hindi ako kukuha ng alinman. Wala na tayong pag-uusapan. Binayaran ko ang elevator na iyon gamit ang sarili kong pera. Hindi ito sa iyo. Nasa wheelchair ang tatay ko, pero hindi ibig sabihin lumpo siya. Nilock mo ang elevator at naglagay ng mga paunawa. Pinahila mo pa ang tatay ko palayo. Hindi ako uurong dito. Umarap ako sa lahat ng kapitbahay. Sinabi ko noon na libre itong magagamit ng buong gusali at iyon pa rin ang paninindigan ko. Pero kung nakalock ang elevator para sa tatay ko, walang makakagamit nito. Pagkasabi niyon, pumasok ako sa stairwell. Pagsisisihan mo ito. Tanda mo yan. Hindi na ako lumingon. Nagkakalat ang mga kapitbahay. Nakaupo si Richard na nakakross ang mga binti, umiinom ng tsaa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-alipusta. Nalock ko na ang elevator. Hindi makababa ang kanyang tatay. May araw din na kailangan niya akong pakiusapan. Man, ibang klase talaga si Director Miller. Pagkatapos niyang magsalita, bumalik ako. May hawak na piraso ng papel. Oh? Napagpasyahan na kung alin? Wala akong sinabi. Ipinasak ko ang papel sa kanyang pinto. Nakasulat, direktor ng komunidad na si Richard Miller nilock ang elevator. Tinawag ang tatay ko na matandang lumpo. Pinayagan niyang saktan ng seguridad ang mga tao. Kung may hinaing ang sinumang kapitbahay, lumapit sa akin. Anong ginagawa mo? Nagpapaskil lang ng abiso. Pampublikong lugar ito. Lahat ay may karapatang magpaskil dito. Hindi naman ito bawal, di ba? Pinaparatangan mo ako. Di idemanda mo ako. Umabot siya para punitin ito. Pinigilan ko siya. Kung matapang kang punitin, magpapaskil ako ng bago. Ididikit ko sa pintuan mo, sa bulletin board ng komunidad, sa opisina ng barangay. Tingnan natin kung gaano kapakatagal makakaupo sa pwesto ng direktor. Napatigil ang kanyang kamay sa hangin. Tungkol sa problema ng tatay mo, kung maglalakas loob ka na gumawa ng gulo, ikaw ang magdurusa. Hindi ako natatakot na magpatawad. Sige, patuloy kang magulo. Nakaipit ang tatay mo sa ika-6 na palapag. Ikaw ay nagpapaikot-ikot. Mauubos ang lakas mo sa kalaunan. Pagkatapos, kailangan mo pa rin akong pakiusapan. Okay lang kung guguluhin mo ako. Pero, ang guluhin ng tatay mo, kakayanin mo ba iyon? Hindi ako sumagot. Lumingon ako at umalis. Relax lang. Kahit kailan kung magbago ang isip mo, lumapit ka sa akin. Itinulak ko ang pinto para buksan. Nakaupo si tatay sa kanyang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Bumalik ka. Hindi ka naman pinahirapan ni Director Miller, di ba? Tatay, okay lang ako. Siguro dapat na lang nating palampasin ito. Hindi na ako bababa ng hagdanan. Hindi ko hahayaan na magdusa ka ng walang dahilan. Tumayo ako. Naglakad ako papunta sa bintana. Inilabas ko ang aking telepono. Uy, Frank. Dalhin mo ang demolition crew bukas. Sa aming complex. Ano ang didemolish natin? Ang elevator. Pumunta ka na ngayon. Natigilan si tatay. Bakit mo didemolish ang elevator? Hindi ka nila hahayaang gamitin ito. Kaya walang ibang makakagamit din. Kukunin ko ito at ibebenta sa scrap. Hindi ko hahayaan na samantalahin nila ito. Pero iyon ay 300,000 piso. Yumuko ako. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. 300,000 piso ay wala lang. Ang iyong kaligayahan ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Tatay, mula ngayon, walang sino man ang makakabastos sa iyo. Napuno ng luha ang mga mata ni tatay. Tumayo ako. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakangiti pa rin si Richard. Sige, tumawa ka. Kapag nawala na ang elevator, tingnan natin kung makakangiti ka pa. Patayan, magnanakaw. Lahat
Lumabas at tingnan. Si Brenda ay sumigaw. Umaalingaw-ngaw ito sa buong kapitbahayan. Sa loob ng 10 minuto, lahat ay bumaba na nakapajama. Hinaharang nila ang excavator. Dahan-dahan akong lumabas. Tinititigan ako ng mga taong iyon. Parang gusto akong kainin ng buhay. Lily, giniba mo ang elevator. Ang aking ina na 80 taong gulang, paano siya bababa? Ang tatay mo ay napakamapili. Sinira niya ang carpet at ayaw umamin. At lakas ng loob mong gibain ang elevator. Dahil lang sa iyong tantrum, sinira mo ang kaginhawahan para sa lahat. Paano ka naging ganito kasama? Ako ang nag-install ng elevator. Ako ang naggiba nito. May problema ba? Isang elevator na 300,000 dolyar? Gigibain mo lang basta-basta? Nababaliw ka na ba? Masakit ang tuhod ko. Ang pag-akyat ng hagdan ay nakakapagod. Napaka-selfish mo. Ang tatay ko ay gumagamit ng wheelchair. Kaya dahil siya ay matandang lumpo, masakit ang tuhod mo? Ibig sabihin, karapat-dapat ka sa espesyal na pagtrato? Magaling ka sa double standards. Si Martha ay nagmamadaling lumapit. At hinawakan ang braso ko. Kung maglakas loob kang gibain ito, idemanda kita. Isusumbong kita sa opisina ng barangay. Pupunta ako sa lungsod. Ito ay nagdudulot ng panganib sa kaligtasan ng publiko. Sige, idemanda mo. At habang ginagawa mo iyon, isumbong mo kung paano hinila pabalik ang tatay ko kasama ng abiso na matandang lumpo. Idemanda mo rin iyon. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya. Si Martha at Brenda ay natulala. Pinag-uusapan natin ang paggiba mo ng elevator. Ako ang nag-install nito. Gagawin ko ito ayon sa gusto ko. Hanggat nandito ako ngayon, hindi mo gigibain ang elevator na ito. Si Brenda ay dumapa sa lupa. Ang elevator ay para sa lahat. Napapalibutan ako. Nagkagulo ang lahat. Paanong naglakas loob kang tanggalin ang elevator, Lily? Nasira ng wheelchair ng tatay mo ang mga banig sa sahig. Hindi pa kami tapos sa iyo. Mukhang ngumunguya ang aso. At ikaw pa ang unang nag-eskandalo. Sinubukan ni Director Miller na mamagitan ng mabuti. At hindi mo man lang pinapahalagahan. Gumastos ako ng malaking pera sa pag-install ng elevator na ito. 2 taon ninyo itong ginamit ng libre. Ngayon ang tatay ko ay naiiwan. At may kapal ka pang magturo sa akin. Kami ang nakatatanda sa iyo. Ano naman kung sumigaw kami sa iyo? Kailangan mo kaming bayaran para sa emosyonal naming paghihirap. Hindi bababa sa 20,000 piso bawat sambahayan. Kung hindi ka magbabayad, idedemanda ka namin. Idedemanda ka namin hanggang sa mabaon ka sa utang. Sa pagtingin sa mga mukha ng mga taong ito, parang gusto kong sumuka. Lily, lampas 70 na ako. Kailangan ko ang elevator araw-araw para mamili ng pagkain. Kung tatanggalin mo ito, Mamamatay ako sa daan. magiging mamamatay tao ka. Ginang Brown, noong ang tatay ko ay tinatawag na matandang lumpo. Bakit hindi ka nagsalita? Matanda na ako para makialam. Pero ang elevator ay bagay na buhay at kamatayan para sa akin. Kaya kailangan kong magsalita. Kaya kapag buhay ng tatay ko, hindi mahalaga? Ikaw ay talagang mapagsamantala. Tigilan mo ang pag-iwas. Hindi maaaring tanggalin ang elevator. Tama. Kung maglakas loob kang tanggalin ito, gagawin naming impyerno ang buhay mo. Nakita ni Richard na tama na ang sandali at lumakad palabas ng dahan-dahan. Tama na, tama na. Lahat, tumigil sa pagtatalo. Ito ay napakahiya. Lily, ikaw ay isang batang babae. Hindi mo kailangan ng pera. Bakit gumagawa ng malaking issue? Mahiya ka kung kumalat ang balita. Sa tingin ko, magbigay ka sa bawat sambahayan ng regalong pera na 200 piso. Pagkatapos, matatapos na ang lahat ng ito. Tinitigan ko lang siya ng malamig, walang sinasabi. Lahat ng iba ay lubos na sumasang-ayon. Oo, bigyan mo kami ng regalo ng pera. 200 dolyar ay hindi gaanong kalaki. Bigyan mo lang kami ng regalo ng pera at pakakawalan ka namin. Kung tutuusin, pinagmasdan ka naming lumaki. Oo, ibigay mo ang regalo ng pera at hindi kita isasakdal. Galit na galit ako kaya natawa na lang ako. Kaya, sinasabi mo ginamit mo ito ng libre sa loob ng 2 taon at ngayon, gusto kong alisin ito, kailangan kong bigyan ang bawat isa sa inyo ng 200 dolyar na regalo ng pera para magkaroon ng karapatang gamitin ito? Para lang mapanatili ang kapayapaan. Ang maliit na pera na ito ay wala sa iyo. Magandang kapalit ang pagkakaisa ng kapitbahay. Paano ang tatay ko? Tinawag siyang matandang lumpo. Hinila siya pabalik at nasugatan ang kanyang kamay. Paano mo iyon naayusin? Iyon ay nakaraan na. Ang tatay mo ay maayos na ngayon, hindi ba? Dagdag pa, napindot ng wheelchair niya ang carpet. Magbigay tayo ng kaunti at matatapos na ito. Ang tatay ko ay hindi man lang makababa para sumikat ang araw ng hindi palihim. At tinatawag mong maayos iyon? Kung gayon, ano ang gusto mo? Gusto mong humingi ng tawad ang lahat sa kanya? Hindi ako. Katotohanan na nasira ng kanyang wheelchair ang carpet.
Tama na. Sabihin mo lang sa amin, magbibigay ka ba ng pera o hindi? Kung hindi, hindi mo aalisin ang elevator. At kailangan mong bayaran ng carpet. Nakuyom ko ang aking mga kamao. Director Miller, ang perang ito ba ay bagay na gusto mo para sa iyong sarili? O talagang nangongolekta ka para sa lahat? Anong ibig mong sabihin? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng lahat. Noong ikinulong mo ang elevator ng tatay ko, sinabi mo na ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Ngayon, hinihiling mo sa akin na magbayad. At sinasabi mo ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Ang bibig mo. Palagi mong ginagawang parang ikaw ang tama. Huwag kang walang utang na loob. Binibigyan kita ng paraan para makalabas. Gusto kong makita kung ano pa ang kaya mong gawin. Kung maglakas loob kang alisin ang elevator, sisiguraduhin kong hindi ka makakatira sa komunidad na ito. Ako ang mamumuno sa pangkat ng demolisyon. Si Richard ay humakbang pasulong para harangan ako. Huwag kang magmadali. Ang mga dokumento ng pag-aproba para sa iyong elevator, nasa akin ang mga orihinal. Kumunot ang aking noo. Kung hindi ako masaya, pwede kong bawiin ang mga ito kahit kailan. Hindi lang bababa ang elevator, makakapagmulta ka pa at makakasuhan. At saka, Makinig ka lang sa akin. Ibigay mo ang regalo ng pera at tapos na. Itago mo ang elevator, makakababa ang tatay mo, masaya ang lahat. wala akong masabi. Kaya nambabantay ka sa akin? Sinasabi ko lang sa iyo, umalis ka na habang nasa ibabaw ka pa. Huwag mong hukayin ang sarili mong libingan. Kung talagang pipilitin mo ako, iuulat ko ang ilegal na konstruksyon. Tiyak na makikita nila ito. Tinitigan ko siya ng 3 segundo. Tapos biglang ngumiti. Tapos hindi lang ang elevator. Hindi mo pa maaayos ang bahay mo. Director Miller. Tapos ka na ba? Tapos na ako. Ano ngayon? Wala akong sinabi. Inilabas ko ang aking telepono. Sa harap mismo ng lahat, pinindot ko ang 3 numero. Sino ang tinatawagan mo? Umabot ang tawag. Alo, 911. Gusto kong mag-ulat ng krimen. Gusali A ng Fairview Residences. May ilegal na sumasakop sa aking pribadong ari-arian. Nagkakahalaga ng 300,000 piso. At may nangingikil sa akin. Humihingi ng regalo ng pera na 7,200 piso. Oo, nasa pinangyarihan ako ngayon. Biglang namutla ang mukha ni Richard. Ano ang pinagsasabi mo? Sino ang nangikil sa iyo? Director Miller, hindi mo ba sinabi na dapat tayong sumunod sa mga patakaran? E di sumunod tayo sa mga patakaran. Isang sasakyan ng pulis ang huminto sa pasukan ng gusali. 2 pulis ang bumaba. Sino ang tumawag ng pulis? Ako. Nang makita ni Richard ang pulis, ang kanyang kayabangan, ay agad na nawala. Nagkunwari siyang naagrabyado. Pulis, ito ay simpleng hindi pagkakaunawaan ng magkapitbahay. Isang hindi pagkakaunawaan. Wala nang dapat pagtuunan ng pansin. Naglagay siya ng abiso sa elevator. Tinawag niyang matandang lumpo ang tatay ko. Nilak ang elevator para hindi makalabas ang tatay ko. Iyon ay personal na insulto at iligal na pagkuha ng kanyang ari-arian. Pulis, biro lang yan ng bata. Sulat-sulat na walang saysay. Bata? Sigurado? Ipapakita ko sa mga pulis ang surveillance video. Sa pasukan ng Building A, Fairview Apartments. Sa video noong araw na iyon, sa pasukan ng gusali, sa parehong pasukan ng gusali sa video, si Martha ay naglalagay ng isang abiso sa pinto ng elevator. Ikaw ba ang naglagay nito? Ako. Nag. Hoy, Martha, paano mo siya natawag na matandang lumpo? Lumingon sa akin si Richard na may taimtim na mukha. Lily, kasalanan lahat ni Martha. Sa ngalan ng komunidad, humihingi ako ng paumanhin. Hayaan na natin ito, okay? Tiningnan ko siya ng malamig. Ang mukhang iyon na mapagkunwari. Sa ngayon, ito ay pangunahing usapang sibil. Ang elevator ay pag-aari ng management ng property. Ang nilalaman ng abiso, kung ito ay paninirang puri, maaaring magdulot ng parusang pampublikong seguridad. Ngunit kailangan ninyong magkasundo o magsampa ng kaso. Tama. Kami na ang mag-aayos. Walang problema. Wala nang abala sa mga pulis. Tiningnan ako ng pulis. Kaya, gusto mo bang makipag-areglo o magsampa ng kaso? Lily, sinabi rin ng pulis, usapang sibil. Sobra ka na sa gulo. Nagpakita na ako sa'yo ng sapat na respeto. Kunin mo na ang panalo mo. Kung ipipilit mo ang kaso tungkol sa maliit mong issue sa permit ng elevator, hindi ako magpapakabait sa'yo. Wala akong sasayanging hininga. Lumingon at sumigaw patungo sa hagdanan. Frank, bumaba ka rito at sirain mo ito. Tapos na akong makipag-ayos. Lumabas si Frank kasama ang 2 manggagawa. May dala-dalang mga sledgehammer. Ang tapang mo. Akin ang elevator. Sinabi kong sirain mo, kaya sirain mo. Iwinasiwas ni Frank ang sledgehammer. Bam! Tumama sa pintuan ng elevator. Wow, sinisira niya talaga. Director Miller, may gawin ka agad. Nagmamadaling lumapit si Richard para pigilan siya. Itinulak palayo. Pulis, ilegal ang ginagawa niyang pagsira. Ikaw mismo ang nagpondo ng elevator na ito. Nasa akin ang mga record ng transfer at ang kontrata. Personal na pag-aari ito. May karapatan siyang itapon ito. Huwag lang galawin ang pangunahing istruktura. Namula ng sobra ang mukha ni Richard. Walang masabi. Sa mismong sandaling iyon, huminto ang isang itim na Mercedes sedan.
Huminto sa pasukan ng gusali. Bumukas ang pinto. Lumabas si Jason. Anak, tama lang ang oras mo. Nakasuit at kurbata. May salamin na may metal na frame. Ikaw si Lily? At sino ka? Binibining Smith. Sa ngalan ng aking ama at ng lahat ng may-ari ng gusali, formal kitang ipinaalam na ang elevator na ito ay hindi mo personal na pag-aari. Walang sino man ang maaaring magsira nito. Tinitigan ko siya, walang ekspresyon. Ipinakita ni Jason ang dokumento. Lumalakas ang mga boses. Ito ay isang opisyal na dokumento mula sa kawanihan ng pabahay. Ang elevator mo ay isang proyektong may subsidyo ng gobyerno na pagsasaayos ng lumang komunidad. Ito ay talagang isang ilegal na istruktura. Nagkagulo ang mga tao. Ano? Ilegal na istruktura? Sinabi ko na sa iyo, may mali sa elevator na iyon. May lakas ka pa ng loob na manggulo? Lily, noong inilagay ang elevator na ito noon, nakatanggap ito ng 30,000 piso sa mga subsidyo ng pampublikong pagsasaayos. Kaya naman, ang pagmamay-ari ng elevator ay hindi personal na pag-aari mo, kundi sa lahat ng may-ari. Ngayon ay sapilitan mo itong ginigiba. Ilegal iyon. Kriminal pa nga. Pinagdiinan ko ang pagkakahawak ko sa telepono ko. Nalungkot ang mukha ko. Ang ilang mga tao, dahil sa kanilang maruming pera, akala nila makakalusot sila sa kahit ano. Binibining Smith, mayroon kang dalawang problema ngayon. Una, ilegal na paggiba ng mga pampublikong pasilidad, nangangailangan ng kabayaran sa pinsala. Ikalawa, nirecord mo ang aking ama na humihingi ng regalo ng pera. Maaari kitang kasuhan ng paninirang puri, mag-ayos ng pribado o pumunta sa hukuman. Ikaw ang magdesisyon. Sabay-sabay na nagmumura ang mga kapitbahay. Nasira ang pinto ng elevator. Kailangan mong magbayad para sa bago. Magbayad para sa pinsalang emosyonal? Tawagan ng pulis at ipaaresto siya. Hayaan siyang mabulok sa bilangguan ng ilang araw. Arestuhin siya. Sinusubukan niya akong patayin. 12 ng tao ang sumisigaw sa akin. Tumingin ako sa dokumento sa kamay ni Jason. Nakita ni Jason na wala akong sinasabi. Akala niya natatakot ako. Umabante siya. Bakit hindi ka nagsasalita? Ngayon, ikaw ay hindi lang sumisira ng pampublikong ari-arian. Hindi ganoon kadali. Nandaya ka rin ng 30,000 piso sa subsidy ng gobyerno. Ito ay pandaraya. Sapat na iyon para makulong ka. Oo, ipakulong mo siya. May nagmamadaling yapak mula sa hagdanan. Ang tatay ko, sumandal sa pader, at lumakad ng pilay palabas. Maputla ang kanyang mukha na parang patay. Lily, tigil na sa pagbubuwag. Hindi na tayo magbubuwag. Tatay, bakit ka bumaba? Anak, nakikiusap si tatay. Humingi ka na ng tawad. Hindi ka pwedeng makulong. Oh, naintindihan din ni Arthur. Kung ginawa lang niya ito ng mas maaga. Kailangan pang umabot ng ganito. Nakakahiya. Ilang araw na pagkakakulong ang magtutuwid sa kanya. Ha ha ha. Nagsitawanan ang mga kapitbahay. Lily, binigo ka ni tatay. Ioko mo na lang ang iyong ulo at humingi ng tawad. Simula ngayon, hindi na ako bababa. Hindi na talaga. Lily, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Humingi ka ng tawad sa publiko. Magbayad ka ng 20,000 piso para sa pagkumpuni ng elevator. At kakalimutan na natin ang lahat. Narinig mo iyon? Ang aking anak ay mapagbigay. Bilisan mo at pasalamatan siya. Hindi ko sila pinansin. Marahan ko lang hinawakan ang kamay ng tatay ko. Tatay, naniniwala ka ba sa akin? Ako. Basta't naniniwala ka sa akin, iyon lang ang mahalaga. Tumingin ako kay Jason. Ginoong Miller, tapos ka na ba? Sabi mo nandaya ako ng subsidy ng gobyerno. Hayaan mong tanungin kita. Ngayon, ang 30,000 piso na subsidy na iyon, saang account napunta? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jason. Tumingin ako sa aking telepono. Kalmado ang ekspresyon ko. Ano, naghihintay ng backup? Huwag kang umasa. Nandito pa ang opisyal na naghihintay. Payo ko tumigil ka na sa pagpapaliban. Sa ngayon, sibil na alitan pa ito. Pwedeng mamagitan, kung maaari. Kung maisampa bilang kaso, Kailangan kayong lahat magbigay ng salaysay. narinig mo ba ako? Magsalita ka na ngayon. Tumabi sa akin ang aking ama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang mga nangungutyang mukha sa paligid. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Director Miller, nakikiusap ako. Kasalanan ko lahat. Hindi dapat ako sumakay ng elevator. Huwag po sana ninyong idemanda ang anak ko. Nakaluhod akong nakikiusap. Magsisimula ng lumuhod ang aking ama. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Tatay, anong ginagawa mo? Mahal ko, hindi natin sila kayang kalabanin. Hindi ko kayang mapabilanggo ka. May sentido si Arthur. Kausapin mo siya. Humingi ka ng tawad, magbayad, at matatapos na lahat ito. Lily, nakaluhod ang tatay mo para sa'yo. Hindi ka pa rin susuko? Wala pa akong nakitang anak na ganito katigas ang ulo. Tatay, pakinggan mo ako. Wala akong ginawang mali. Ako mismo ang nagbayad para sa elevator. Natural lang na gamitin ito ng aking ama. Walang magpapahingi ng tawad sa'yo. Walang mali, sinira mo ang pampublikong ari-arian at dinaya ang tulong ng gobyerno
At tawag mo, yun walang mali? Umiglas ang aking kamao. Hinampas ni Richard ang kanyang hita. Sino ba ang akala niya? Lily, mas maganda kung mag-isip ka. Ang mga ginawa mo ngayon ay lumalabag sa interes ng lahat ng nakatira sa gusaling ito. Sinira mo ang elevator at inabala ang biyahe ng lahat. Nagdulot ka ng gulo at nag-aksaya ng pampublikong resources. Lumingon siya sa mga kapitbahay sa paligid. Mga kaibigan, dapat ba siyang humingi ng tawad? Oo, dapat kung hindi siya humingi ng tawad, hindi siya makakaalis. Paluhodin siya at humingi ng tawad. Sumali ang mga kapitbahay sa kaguluhan. Huling pagkakataon, lumuhod at humingi ng tawad. Pagkatapos, kunin ang iyong lumpong tatay at umalis sa lugar na ito. Isuko ang kontrol ng elevator. Nanginginig ang aking ama, mahigpit na hinahawakan ang braso ko. Kung hindi ka makikisama, hindi lang mawawala sa tatay mo ang elevator, kundi pati ang trabaho mo ay maaaring mawala. Wala akong sinabi. Dahan-dahan, inabot ko ang aking bulsa. Pinindot ko ang record sa aking telepono. Tumingin ako kay Jason. Mayabang ang kanyang mukha. Unti-unting ngumiti ang mga labi ko. Tapos ka na ba, Ginoong Miller? Ano ang ngitian mo? Wala, sa tingin ko lang tama ka. Hindi ko natatanggalin ang elevator. Kailangan kong umuwi at maghanda ng maayos. Tiningnan ko ang aking telepono. Wala pa ring reply na mensahe sa screen. Huminga ako ng malalim. Pinanatili ko ang aking ngiti. Makalipas ang 3 araw, haharap ako sa lahat, hihingi ng tawad sa iyo at sa tatay mo, at isusuko ang kontrol ng elevator. Sapat na ba iyon? Kung nag-isip ka ng mas maaga, tapos na ito. Ayaw mong maintindihan. Kaya ngayon, magbabayad ka. Walang kwentang tao. Sige, magkita tayo sa 3 araw. Tandaan, lumuhod ka at humingi ng tawad. Hindi pwedeng kulang ang anuman. Hindi ako lumingon, matatag ang aking mga hakbang papunta sa hagdanan. Sa likod ko, narinig ang tawanan ni Richard, ng kanyang anak, at ng mga kapitbahay. Hahaha. Nakaupo si tatay sa wheelchair. Ibinaba niya ang ulo, nanginginig ang mga balikat. Lily, si tatay ito. Pasensya na talaga. Tatay, ano bang sinasabi mo? Kung hindi lang ako nagpumilit na bumaba para sumikat, hindi ka sana naghirap ng ganito at napilitan ka pang lumuhod sa iba. Ang pagbaba para sumikat ay karapatan mo. Wala itong kinalaman sa iyo. Pero pinaluhod ka nila at pinilit kang humingi ng tawad at gusto nila tayong paalisin. Sinabi ko, sa 3 araw, hindi tayo ang luluhod. Magtiwala ka sa akin, tatay. Nagtitiwala ako sa iyo. Ayoko lang makita kang nahihirapan. Binuksan ko ang laptop ko. Kumuha ako ng isang stack ng dokumento mula sa bag ko at sinimulan kong ayusin ang mga ito. Mga record ng bank transfer, mga kontrata ng pagbili, kasunduan sa konstruksyon, mga pamamaraan ng pag-aproba. Inilatag ko ang mga ito ng isa-isa. Hinukay ko ang mga chat record kay Richard mula noon at nag-save ng mga screenshot ng bawat isa. Binuksan ko ang isa sa mga voice message. Iwan mo sa akin ang usapin tungkol sa elevator. Tinuturing ko ang tatay mo na parang sarili ko. Sino man ang mga has na mga api sa kanya, ako ang unang maninindigan para sa kanya. Nag-vibrate ang phone ko. Ang group chat ng mga may-ari ay puno ng mensaheng sumusumpa sa akin. Nakablangko ang mukha ko habang sinisave ang mga screenshot. Lily, baka dapat nang kalimutan na lang natin ito. Ayoko nang magdusa ka pa. Tatay, tingnan mo. Ito ang bank statement para sa pag-install ng elevator. Nagbayad ako ng 300,000 piso. Walang kulang kahit isang sentimo. Ito ang pamamaraan ng pag-aproba. May pirma ni Richard Miller ito. Ito ang aplikasyon para sa subsidy. Ang linya ng pirma ng tatanggap ay pinirmahan ng pangalan ni Richard Miller. 30,000 piso lahat ay napunta sa personal niyang bulsa. Sinabi ng anak niya na nandaya ako para makuha ang subsidy. Heto ang patunay. Sino ang nandadaya kanino? Napakalinaw. Naglakad ako papunta sa bintana. Ang mga ilaw sa bahay ni Richard sa ibaba ay bukas pa. Bahagya akong naririnig ang tawanan. Tumawa kayo. 3 araw pa naman. Kinabukasan ng umaga. Malakas na kumatok ang pinto. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo sina Richard at Jason sa pintuan. Ano ang itinatago mo? Kahapon puro ka lang salita, hindi ba? Nakaupo ang tatay ko sa kanyang wheelchair. Namumutla ang kanyang mukha. Isang legal na abiso. Isuko ang kontrol ng elevator sa loob ng 3 araw. Bayaran ang tatay ko ng $50,000 para sa emosyonal na paghihirap. Kung may kulang sa mga iyon, makukulong ka. $50,000. Hindi bababa kahit isang sentimo. Ang video ng pagbasag mo sa elevator, naipadala ko na ito sa istasyon ng pulisya. Pinapayuhan ko kayong huwag mandaya. Ang audit o kung anuman. Isang reporter, sino ang sinusubukan mong lokohin? Pirmahan mo na lang at magbayad. Tumitingin ako sa legal na abiso sa mesa at hindi ko ito kinuha. Sinabi ko sa iyo, may resulta sa loob ng 3 araw. Tigilan mo ang pagpapanggap. Ang mga taong katulad mo laging nauuwi sa pagluhod at pagmamakaawa, napakawalan ko sila. Saka tayo mag-usap sa 3 araw. Nabalisa ang tatay ko. Hinihila niya ang damit ko. Pinipigilan ko ang kamay niya. Arthur, tingnan mo ang anak mo. Tingnan mo ang ginawa niya sa iyo. Director Miller. Nakikiusap ako sa iyo. Tatay, huwag kang makiusap sa kanila. Sige,
Matapang ka magsalita. Sa 3 araw, ipagluluhod kita. Inipit niya ang legal na abiso sa aking mga braso, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Isinara ng malakas ang pinto. Ang tatay ko ay sobrang balisa, kaya tumulo ang luha sa kanyang mukha. Inilabas ko ang aking telepono at sinulyapan ito. Isang mensahe mula kay Reporter Chen. Handa na ang lahat. Kita tayo sa 3 araw. Tatay, kung sino ang luluhod sa 3 araw, ay hindi pa tiyak. Puno ng tao ang bulletin board. Itinapik ni Jason ang isang dokumento. Nakasulat doon, subsidy ng gobyerno, 150,000 piso. Tingnan nyo to. Kaya binigyan tayo ng gobyerno ng 150,000 piso, di ba? Si Lily ay gumastos ng 300,000 piso para sa elevator na yon. Saan napunta ang natitira? Si Lily ay nanloloko sa gobyerno ng 150,000 piso sa subsidy. Kaya siya ay naglagay lang ng 150,000 piso? Napakadaya. Isumbong siya, dalhin sa Komite Pandisiplina. Huwag hayaang manakaw niya ang pera ng gobyerno. Nagkagulo ang mga kapitbahay. Ngumisi si Jason sa gilid. Handa na ang lahat ng ebidensya. Lahat. Pirmahan ng joint complaint. Hindi siya makakatakas. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga tao. Ilang pasimuno ang naiwan. Director Miller, kailan mo isusumite ang report? Anong bilis? Kung ibibigay ni Lily ang control sa elevator at babayaran ako para sa aking sakit at paghihirap, papatawarin ko siya. Huwag mo siyang pakawalan ng basta. Huwag kang mag-alala, Brenda. Solid ang ebidensya. Sobrang galing mo dito. Mukhang legit ang dokumentong ito. Totoo yan. Inayos ko lang ang mga numero. Naglubricate na ako sa kawanihan ng pabahay. Yung audit reporter na binanggit ni Lily, bluff lang ba? Wala siyang impluensya. Nagkatinginan sila at ngumiti. Binigay sa akin ni tatay ang kanyang telepono. Larawan ng bulletin board. Lily, sinabi nila na ninakaw mo ang 150,000 piso sa subsidy. Tiningnan ko na wala ang kunot ng aking noo. Peke yan. Photocopy lang ang official seal. Ang totoo ay may security code. Noon 30,000 piso lang ang subsidy. Bakit nila ginawa ito? Para pilitin akong umamin at takpan ang sarili niyang pagnanakaw. Kung mas gugulo siya, mas takot siya. Kinuha ko ang telepono ko at nag-text kay Reporter Chen. Gumalaw na sila. Pwede ka ba bukas? Nag-reply siya agad, oo. Pumunta akong sa bintana. Sa ibaba, nagyayabang si Richard sa mga kapitbahay. Tawa kayo ng tawa. Pero bukas ng ganitong oras, tingnan natin kung tatawa pa kayo. Itinaas ni Martha ang isang peking dokumento. Dosenang kapitbahay ang sumusunod sa likuran. Nagmarcha sila sa isang engrandeng prosesyon. Lahat, sundan ako. Ngayon, dapat talaga nating ipareport si Lily. Inireport ko na siya online, gamit ang tunay kong pangalan. Tara, hayaan siyang mabulok sa kulungan. Sandali. Sumasama rin ako. Inihampas ni Martha ang papel sa mesa. Pulis, gusto naming i-report si Lily. Ninakaw niya ang 150,000 dolyar na subsidy sa gobyerno. Kailangan naming i-verify ang mga claim na ito. Umuwi muna kayong lahat. Tumunog ang telepono. Tumatawag ang komite ng disiplina. Kumusta? Oo, ito si Lily. Okay, naiintindihan ko. Pupunta na ako. Namutla ang mukha ng tatay ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Lily, aarestuhin ka ba nila? Tatay, mayroon akong totoong ebidensya. Kung sino man ang nagnakaw ng subsidy, siya ang nagmalbersasyon. Maliwanag na parang araw. Hintayin mo ako sa bahay. Tiningnan ako ng tatay ko sa mata. Dahan-dahan siyang tumango. Kinuha ko ang brown paper bag sa mesa. Naglakad ako sa pinto at lumingon. Tatay, hintayin mo akong bumalik. Kararating ko lang sa pintuan ng komite ng disiplina. Tapos, nakasalubong ko si Martha at ang mga kasama niya. Oh, naglakas loob ka talagang pumunta. Siya ang nagnakaw ng subsidy. Ilang kapitbahay ang nagsiksikan at nagsimulang sumigaw. Hindi ko sila pinansin. Diretso akong pumasok. Hindi ka makakatakas. Maghanda kang mabulok sa kulungan. Tumigil ako sa aking paglakad. Lumingon ako. Malalaman natin kung sino ang mabubulok sa kulungan. Sa sinabing iyon, itinulak ko ang pinto at pumasok sa komite ng disiplina. Si Jason ay nakasandal sa itim na Mercedes. Nasa bulsa ang kanyang mga kamay. May ngiti sa kanyang mga labi. Yung si Lily, bobo. Naglakas loob siyang pumunta sa disciplinary committee. Diretso sa bitag. Makakaalis kaya siya pagpunta doon? Babalik siya, pero para makulong. Abogado ang anak ko. Panloloko sa subsidiya ng gobyerno. Malaking halaga. Hindi bababa sa 3 taon. Sa atin na ba ang elevator ngayon? Siyempre, atin na. Maniningil tayo sa paggamit ng elevator simula ngayon. Hindi pwedeng libre. Tama. Singil ng $1 bawat sakay. Para mabawi ang mental distress natin. Nag-uusap lahat ang mga kapitbahay. Pinag-uusapan na nila kung paano hahatiin ang pera. Si Arthur ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakasandal sa bintana. Pinapanood ang mga tao sa baba.
Tawanan ang naririnig mula sa ibaba. Naririnig niya ng malabo ang mga salitang kulungan, singil, at hati ng pera na mula si Arthur. Mahigpit ang hawak niya sa bintana. Kayong mga walang utang na loob. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Isa na namang tawanan mula sa ibaba. Nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi siya makapag-dial ng tamang numero. Ang boses ni Richard ay naririnig mula sa ibaba. Arthur, hindi na babalik ang anak mo. Isipin mo na lang ang sarili mo. Nanigas si Arthur. Nahulog ang kanyang telepono sa sahig. Sa oras na ito, malamang nakafile na ng kaso ang disciplinary committee. Bukas ay doon na siya matutulog. Director Miller, tungkol sa elevator, kailan namin aasikasuhin ang papeles? Bakit nagmamadali? Hintayin nating tuluyan siyang ma-eliminate, tsaka natin legal na kunin. Tumingala si Jason. At muling tumingin sa bintana ko. Lalong lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Lily, gusto mo akong kalabanin? Malayo ka pa. Inspektor ng disiplina. Dumiretso kay Direktor Wang ng kawanihan ng pabahay para sa harapang pagpapatunay. Dating clerk ng komunidad na si Robert ay tinawag para sa interogasyon. Pinagpapawisan ang kanyang noo. Noong mga panahon na iyon, humingi ba si Richard ng bayad sa koordinasyon kay Lily? Oo, humingi siya, pero hindi nagbayad si Lily. Director Miller, nagbasag ng tasa doon mismo. Ano ang sumunod na nangyari? Pagkatapos, si Lily na mismo ang nag-asikaso ng mga proseso. Simula noon, nagtampo si Director Miller. Ibinaba ni Jason ang telepono. Namumutla siya na parang multo. Anong problema, anak? Ang komite ng disiplina ay dumating sa kawanihan ng pabahay. Hindi natin maitatago ang 150,000 piso. Paano ang 120,000 piso? Malalaman ba nila? Kung malaman nila na ang pera ay pumasok sa ating account, pareho tayong makukulong. Kinuha niya ang mga peking dokumento. Isiniksik niya ang mga ito sa shredder. Umugong ang makina. Itinapon ni Jason ang ginupit na papel sa inidoro at nag-flash ng 3 beses. Makinig kayo, tatay. Kahit sino ang magtanong sa iyo, ang subsidy ay 30,000 piso lang. Wala kang kinuhang kahit 1 sentimo. Wala akong alam. 30,000 piso. 30,000 piso. Kung makalusot ang isang salita, pareho tayong makukulong. Binitawan ni Jason. Inayos niya ang kanyang damit sa salamin. Ang kanyang mga mata sa salamin ay gulat. Nanginginig ang kanyang labi. Tumunog ang kampanilya. Sumilip ako sa peephole. Si Jason. Binuksan ko ang pinto at sumandal sa hamba. Binibining Smith, hindi mo ako aanyayahang pumasok? Sabihin mo na lang dito ang sasabihin mo. Hindi ka ba makikipag-usap sa disciplinary committee? Tinitigan ko lang siya. Walang sinabi. May ebidensya ka. Pero isipin mo, kung talagang sumabog ito, walang mapapala ang sinuman. Pwede ba tayong magkompromiso? Paano? May 100,000 piso dito. Kunin mo. Sirain mo ang ebidensya. Hindi na itutuloy ng tatay ko ang issue sa elevator. 100,000 piso? Tinutubos mo ba ang mga pulubi? Magkano ba ang gusto mo? Sabihin mo ang presyo. Ginoong Miller, hindi ba kanina gusto mong lumuhod ako at humingi ng tawad at umalis na ako sa neighborhood? Ngayon nagdadala ka ng pera para suhulin ako? Nagbago na ang panahon. Bakit pa magkasiraan? Magkasiraan? Hindi ka karapat-dapat dyan. Ang ngiti ni Jason ay biglang nawala. Lily, huwag kang walang utang na loob. Ang tatay mo ay matandang lumpo. Hindi rin ligtas para sa kanya ang manirahan dito. Naging malamig ang aking tingin. Ano ang sinabi mo? Tatay mo raw. Kung mangahas kang galawin ng tatay ko, sisiguraduhin kong mabulok ka sa bilangguan. Isang hakbang pabalik si Jason. Akala mo ba sikat ka pang abogado? Iniimbestigahan ka na ng disciplinary committee. Ang account para sa 150,000 piso na subsidy, hindi tugma, di ba? Yung 100,000 at 20,000 piso na ninakaw ng tatay mo, paano nyo hinati ng tatay mo? Nagsisinungaling ka. Mayroon akong bank statements at withdrawal slips na pinirmahan ng tatay mo at recording ng pananakot mo sa akin. Jason, sa tingin mo, ikaw lang ba ang matalino sa mundo? Ano ba talaga ang gusto mo? Makakulong ang dapat makulong at magbabayad ang dapat magbayad. Ganoon lang kasimple. Ang kamay ni Jason na may hawak sa bank card ay nanginginig. Tumalikod siya at umalis. Pagkatapos ng 2 hakbang, bumalik siya. Huwag kang magsisi. Hindi ako ang magsisisi. Isinara ko ang pinto. Sumandal sa pinto. Napabuntong hininga ng malalim. Lily, ano ang gusto niya? Gusto niya akong bayaran para ibasura ang kaso. Hindi ka pumayag, di ba? Tatay, mukha ba akong ganong tao? Pero paano kung maglaro siya ng marumi? Kung mas nag-aalala siya, mas matibay ang ebidensya. Tatay, malapit na itong matapos. Tumayo ako. Naglakad papunta sa bintana at tumingin sa ibaba. Sumasakay si Jason sa itim na Mercedes na iyon. Mabigat na sumara ang pinto. Magkasiraan? Hindi ka nga karapat-dapat. Robert ay ang clerk ng komunidad na humawak ng subsidy ng elevator noon. Isang clerk ng komunidad ngayon retirado na. Nang matagpuan ko siya, Nakaupo siya sa sofa, naninigarilyo.
Alam kong darating ka. Ginoong Johnson, tungkol kay Richard, alam mo naman na nilustay niya ang subsidy, di ba? Noong dumating ang subsidy na 150,000 piso, sa pangalan lang ay 30,000 piso lang ang ibinigay niya sa iyo. Nilagay niya sa bulsa ang natitirang 120,000 piso. Naroon ako noong pumirma at kinuha niya ang pera. Ginoong Johnson, maglalakas loob ka bang sabihin iyon muli sa harap ng disciplinary committee? Kaya ko. Pagkatapos ng lahat, retirado na ako. Hindi ako takot sa kanya. Bukod, noong una ay pinilit niya ako na dayain ang mga talaan. 2 taon akong duwag. Panahon na para magsalita. Ang pangalan ko ay Robert Johnson. Richard, dating clerk ng Jingshu Community. Nilustay ang 120,000 piso na subsidy ng elevator. At pinilit ako na dayain ang mga talaan para itago ito. Ikinandado niya ang elevator at nagpost ng mga abiso. Para lang pilitin si Lily na sumuko. Salamat, Ginoong Johnson. Tungkulin ko iyon. Pag-uwi ko, inilatag ko ang lahat ng ebidensya sa mesa. Mga bank statement, mga pamamaraan ng pag-aproba, mga dokumento ng subsidy, recording ni Robert, pananakot na recording ni Jason. Mga video ng mga kapitbahay na gumagawa ng gulo, ang larawan ng abisong matandang lumpo. Sapat na ba ito? Sapat na. Personal na nakita ni Ginoong Johnson si Richard na pumirma at kumuha ng pera. Hindi siya makakatakas ngayon. Inilagay ko ang lahat ng ebidensya sa isang brown paper bag at sinelyuhan ito, nagliwanag ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Reporter Chen. Bukas ng 9 a.m. sa plaza ng komunidad. Nakontak na ang TV. Sumagot ako ng sige. Director Miller, naghanda ako para sa iyo bukas ng isang malaking sorpresa. Bumalik si Robert mula sa pamimili ng groceries. Pinigilan siya ni Jason. Ginoong Johnson, may sasabihin ako. Wala akong sasabihin sa iyo. Relax lang. Yung pekeng accounting na ginawa mo noon, itinago ko lang. Kung magtestimonya ka para kay Lily, ilalantad ko iyon. Mawawala ang pension mo at makukulong ka. Namutla ang mukha ni Robert. Isipin mo. Tumalikod si Jason at umalis. Natagpuan ko si Robert. Nakayuko siya. Sinabi niya kung magtestimonya ako, ilalantad niya ang pekeng accounting ko. Mawawala ang pension ko. Ginoong Johnson, totoo na minanipula mo ang libro, pero pinilit ka ni Richard. Kung kusang loob kang umamin, multa lang ang makukuha mo. Ikaw ay isang saksi. Magiging maluwag ang hukuman. Talaga? Nagtanong ako sa isang abogado. Ang pag-amin ngayon ay pagbawi sa iyong pagkakamali. Magsasalita ako. Umupo si Jason sa isang batong bangko. Ilang kapitbahay ang nagtipon-tipon. Ginoong Miller, narinig ko nakahanap ng saksi si Lily. Anong saksi? Inupahan niya siya. Si Robert ay may malaking utang sa sugal. Binayaran sila ni Lily. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tingnan mo, narito ang record ng transfer. Nag-transfer si Lily sa kanya ng 50,000 dolyar. Talaga? Kung gayon bukas, bakit siya magkakaroon ng press conference? Nagpapanggap lang siya. Huwag kang pumunta. Lily, lahat sa group chat ay nagsasabi, binayaran mo si Robert para magtestimonya. Kinuha ko ang telepono at tinitigan ng mabuti. Tumawa ako. Peke iyan, binuksan ko ang aking laptop na ipadala ko na ang orihinal kay Reporter Chen. Kung mas pinapakulo mo ang gulo, mas maraming butas ang lilitaw. Bukas, lalabas ang katotohanan. Iniikot ko si tatay pababa ng hagdan. May hawak siyang brown paper bag. Naghihintay na si Robert. Oh, dumating ka talaga. Dala mo lahat itong mga kalat para ibenta? Hindi ko siya pinansin. Naglabas ako ng dokumento mula sa paper bag. Itinaas ko ito ng mataas. Ito ay mula sa kawanihan ng pabahay, ang orihinal na dokumento ng reimbursement ng subsidy. Ang halaga ng subsidy ng gobyerno ay 150,000 dolyar. Nagulat ang lahat, sumulong sila. Talaga bang 150,000? Hindi 30,000. Ito ang bank statement ko para sa pagbabayad ng elevator, 300,000 dolyar. Lahat ay galing sa sarili kong bulsa. Ang 150,000 sa subsidy ng gobyerno. Wala akong nakitang kahit isang sentimo nito. Lahat ng entry ay tugma. Anong silbi niyan sa iyo? Ang subsidy ay para sa proyekto. Director Miller, sabihin mo sa akin, saan napunta ang 150,000 subsidy? Ito ang resibo noong panahong si Richard ay pumirma para sa pera. Sa 150,000 iyon, kinuha niya ang 120,000 at 30,000 lamang ang na-credit kay Lily. Talaga itong pirma ni Director Miller. Peke ito. Peke, paano ang recording na ito? Pinindot ko ang play. Narinig ang boses ni Robert. Ninakaw ni Richard ang 120,000 mula sa subsidy ng elevator. Nagmamadaling lumapit si Jason upang kunin ang telepono. Namutla ang mukha ni Richard. Paglabag yan, dedemanda ako. Idedemanda mo ako? Muna, ipaliwanag kung bakit mo pinalsipika ang mga dokumento ng gobyerno at kung bakit mo idinikit ang pekeng halaga ng subsidy sa bulletin board. Natigilan si Jason, hindi makapagsalita. Ngayon, magsisimula na ang tunay na gulo. Ang form ng pagsisiwalat ng pananalapi ng samahan ng mga may-ari ng bahay ay nilagdaan at tinataka ni Director Miller at sinasabi nito ang kita ng subsidy sa elevator
ay 30,000 piso, ang mga gastos ay 30,000 piso para sa elevator, kuryente, pamamahala ng ari-arian, at iba pang bayad, at ang balanse ay 0. Nagtipon-tipon ang mga kapitbahay upang makita. Ngunit ang kawanihan ng pabahay ay nagbigay ng 100 at 50,000 piso. Kaya para sa natitirang 100 at 20,000 piso, saan napunta iyon, Director Miller? Ang mukha ni Richard ay puti na parang papel. Nanginginig ang mga labi, 120,000 piso. Ibig sabihing dinaya niya ang mahigit 3,000 piso mula sa bawat sambahayan sa gusali. Ang perang iyon, ang pera ay atin, at ang subsidy ng gobyerno ay para sa lahat ng may-ari ng bahay. Hindi nakakapagtaka na tumataas ang bayad ng samahan ng mga may-ari ng bahay bawat taon. Kaya sinasarili mo ang pera, Richard. Dinaya mo ang 150,000 piso ng aming subsidy. Walang kwentang tao. At hindi nakakapagtaka na ang anak mo ay nakabili ng Mercedes cash noong nakaraang taon. Lahat, huminahon kayo, maaaring peke ang form na ito. Peke! Kaya peke ang pirma ng tatay mo? O peke ang opisyal na selyo ng kawanihan ng pabahay? Ito ang peking ledger na pinagawa sa akin ni Director Miller at lahat ng entry ay magkakatugma. Pero wala kang alam, sa tingin mo makakakuha ka ng approval ng proyekto nang walang regalo ng pera? At ang mga business dinner ay hindi gumagastos ng pera? Ang perang iyon ay ginamit lahat para mapadali ang mga bagay. Tatay, hindi mo ba sinabi na maayos na lahat? Paano ko malalaman na si Lily ay talagang makakahanap ng ebidensya? Dahil ginamit mo ang pera namin para suhol sa mga opisyal, walang hiya kang hayop. Sa mga salitang ito, lalong nagalit ang lahat. Si Brenda ay sumugod sa kanya. Ang eksena ay naging kaguluhan. At pinanood ko ang mga kanina lang tumatawag sa kanya na Director Miller ngayon ay naging mga demonyong naghihiganti na humihingi ng kanilang pera pabalik. Pinalibutan ng karamihan sina Richard at Jason. 150,000 piso. Sinabi mo na 30,000 piso lang yan. Inilagay mo sa bulsa ang natira, 120,000 piso. Perang pambayan yan para sa buong gusali. Inagaw mo lahat para sa sarili mo. Wala ka bang hiya? At binili mo ang anak mong lalaki ng mamahaling kotse ng cash? Binuksan ni Jason ang kanyang bibig. Ngunit walang masabi. Ako mismo ang kumita niyan. Baguhan ka pang abogado? Magkano ba ang kikitain mo? Isang kotse na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso, buong bayad. Sinubukan ni Richard na makipagmatuwiran. Huwag kang makinig sa kanya. Ginugulo niya ang sitwasyon. Ang 150,000 piso na iyon ay Ano? Nagamit mo ba ng hindi sinasadya? O ginamit ba ng anak mo para kunin ang kanyang kotse? Isoli ang pera. Kung hindi mo ibibigay ang 150,000 piso ngayon, Hindi ka aalis. Mahigpit na hinawakan si Richard. Halos hindi na siya makahinga. Tumawag ng 911. Ilang kapitbahay ang nagsama-sama. Ipasok siya sa kulungan. Ibenta ang Mercedes para mabayaran ang pera. Wala ka ring pinagkaiba. isang abogadong tumutulong sa tatay mo na mandaya. At may kapal ka pa ng mukha na nakatayo diyan? Itinulak ko ang wheelchair ng tatay ko at tumayo sa labas ng karamihan. Tahimik na nanonood. Lily, ano ang kanilang? Tatay, ito ang tinatawag nilang anihin ng iyong itinanim. Ituloy ang pagtatanggal ng elevator. Walang problema, Lily. Bumagsak si Jason sa lupa. Tapos na ang lahat. Ay didirekta ko ang demolition team na ipagpatuloy ang pagtatanggal ng elevator. Hindi mo ba sinabi na 30,000 piso lang ang kinuha mo? Paano naman ang 120,000 piso? Sige, ikaw mismo umamin. Ang tatay mo ay kumuha ng 150,000 piso. At ikaw, isang abogado, tinulungan mo ang tatay mo na itago ang ninakaw na pera. Ikaw at ang iyong tatay ay parehong corrupt. Agad na pumuti ang mukha ni Jason. hindi ko ginawa. Huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Nagalit ang mga kapitbahay. May sumugod at tinulak si Richard. Ilabas ang pera. 150,000 piso. Hindi bawas kahit 1 sentimo. Dagdag pa ang sobrang singil sa property fees sa mga nakaraang taon. Si Richard ay tinulak at tumama sa flower bed. Nagasgas ang noo niya. 2 pulis ang sumingit sa crowd. Pinaghiwalay nila ang mga nag-aaway na kapitbahay. Isang opisyal ng pagsisiyasat pandisiplina ang lumabas mula sa police car, hawak ang mga dokumento, at lumapit kay Richard. Richard Miller, may nagsumbong na nagnakaw ka ng pondo ng public subsidy at peke ang mga dokumento. Ito ang notice ng kaso. Sumama ka sa amin. Nanghina ang mga binti ni Richard. Dumiretso siya sa pagkaluhod. Inosente ako. Si Lily ang nagtaksil sa akin. Gustong sumunod ni Jason. Pero pinigilan siya ng mga kapitbahay. Bakit ka tumatakbo? Paalam na sa lisensya mo. Lily, tapos na ba? Hindi pa. Frank, ipagpatuloy mo ang pagbuwag. Lily, si Richard ay dinala na. Alam naming mali ang ginawa namin sa iyo. Baka hindi na natin kailangan gibain ang elevator. Oo, matagal na natin itong ginagamit. Binigyan ko kayo ng pagkakataon, pero hindi ninyo ito pinahalagahan. Dahil ganoon, mas gugustuhin kong gibain itong elevator, kaysa hayaan kayong gamitin ito. Matapos madala si Richard, lumingon ako kay Frank at sinabi,
ituloy ang paggiba. Tuloy pa rin ang paggiba? Hindi pa ba naaayos ang mga bagay? Sinabi kong gibain, kaya gibain. Bang, nagulat ang lahat ng kapitbahay. Nagmamadaling lumapit si Martha. Lily, inaresto na si Director Miller? Bakit nagwiwibak ka pa? Akin ang elevator. Kung gusto ko, kaya kong gibain. Si Lily ang mabait. Nalinlang tayong lahat ni Richard. Lahat, magmadali at humingi ng tawad. Bumili ng kung ano para dalawin siya. Ang mga dati akong pinakamasamang nilait. Ay nagpapakita ng katapatan isa-isa. Nagkaroon ng malakas na katok sa pinto. Binuksan ko ang pinto. Isang grupo ang nagtipon sa pinto. May daladalang gatas at prutas. Lily, nandito ako para humingi ng tawad. Ibawi mo ang mga bagay. Hindi ko kailangan ng sinseridad ninyo. Noong isinara ni Richard ang elevator, nag-post ng abiso at nilait ang tatay ko. Nasaan kayo? Ngayon nasa loob siya. Ngayon kayo naalala na humingi ng tawad? Kunin ninyo ang inyong gamit at umalis. Wala siyang utang na loob. Ang mga kapitbahay ay nakaturo at nagchichismisan. Hindi ba sila ang tumulong kay Richard na laitin si Lily noon? Si Martha, ang walang paninindigan, ay namula ang mukha. Hinila niya si Ginang Lee at nagmamadaling umalis. Talagang hindi mo sila pinapatawad? Tatay, hindi naman na alam nila ang mali nila. Takot silang mapag-iwanan. Hindi sulit ang mga taong tulad nila. Sa baba, si Martha ay pinalibutan at pinagalitan ng mga tao. Sa mundong ito, sarili mo lang ang maaasahan. Tumunog ang kampana ng pinto. Sumilip ako sa peephole. 2 tao sila, kaya hindi ko binuksan ang pinto. Lily, galing kami sa bagong samahan ng mga may-ari ng bahay. Gusto naming pag-usapan ng elevator. Wala nang pag-uusapan. Binuwag ko ang elevator. Ibinenta ko ito bilang scrap. Kayo na ang mag-install. Huwag kayong umasa sa akin. Buksan mo ang pinto. Usapan natin ito. Umalis na kayo. Kinabukasan, tumunog muli ang doorbell. Parehong 2 tao, napabuntong hininga ako at binuksan ang pinto. Bakit nandito na naman kayo? Talagang gusto naming malutas ito. Ito ang plano. Tingnan mo. Nag-alinlangan ako, tapos tumabi ako para papasukin sila. Principal Evans, Ibinuka niya ang plano. hatiin ang gastos ayon sa palapag. Ang mga bayarin sa maintenance at kuryente ay isa sa publiko bawat 6 na buwan. Gusto ka naming maging inspektor. Binasa ko ito ng mabilis. Malinaw ang mga tuntunin. Magandang plano, pero wala itong kinalaman sa akin. Maghanap kayo ng iba. Lahat ay nagtitiwala sa iyo. Nagtitiwala kayo sa akin? Noong pinapagalitan ng tatay ko, Nakaupo si Arthur sa kanyang wheelchair. Wala siyang sinabi. Pagkatapos nilang umalis, tahimik na nagtanong ang aking ama. Bakit hindi ka pumayag? ayoko nang masangkot muli. Masyadong magulo. Konti lang ang pakinabang. Ang pera mula sa pagbebenta ng scrap, hindi ba kayo mag-aambag? Kung hindi mo ito babantayan, sino ang gagawa? Nagulat ako. Mabubuting tao ang 2 iyon. Tulungan mo sila. Namuo ang luha sa aking mga mata. Tatay, sa tingin mo ba dapat akong pumayag? Tumawag ako. Pumunta kayo bukas. Pumapayag ako. Ang galing! Huwag mo nang magdiwang. Mayroon akong 3 kondisyon. Sige, magpatuloy ka. Una, mag-set up ng HOA account. Bawat piso na pumapasok at lumalabas ay dapat na itala. I-publish ito tuwing 6 na buwan. Pangalawa, isulat muli ang mga patakaran ng elevator. Walang diskriminasyon laban sa mga nakatatanda na nasa wheelchair. Pangatlo, sumali si tatay sa HOA bilang isang inspector. May veto power. Bawat isa ay mas makatwiran kaysa sa nauna. Arthur, mula ngayon, ang elevator. Ay nasa iyo na ang usapin. Lily, tatay, Ikaw ang pinaka naghirap. Alam mo kung saan maaaring magkaroon ng problema. Ikaw lang ang karapat-dapat sa tungkuling ito. Namula ang mga mata ni Arthur. Tumango siya. Tinawag ni Principal Evans ang pulong ng lahat ng may-ari ng gusali. Binasa niya ang 3 patakaran. May tumutol ba? Magsalita kayo. Minsan kung giniba ang elevator, kaya ko itong gawin muli. Ang mga patakaran ay nakatakda. Labagin ang patakaran. Gagawin ko ito sa harap mo. Walang tutol, sang-ayon. Nagkalat na palakpakan. Lily, tingnan mo. Nasa balita tayo. Sumandal ako. Sa screen ng telepono ay isang artikulo mula sa City News Network. Ang headline ay nagsasabing isang babae ay gumastos ng $450,000 sa isang elevator na nalock at pagkatapos ay giniba ito para sa scrap. Ngayon kilala ka na ng buong syudad, Inspector Lily. Ang mga reporter ng City News Network ay nasa sala namin. Nakafocus ang kamera sa tatay ko at sa akin. Yung video ni Binibining Smith online. Yung tatay mo na mag-isa na umakyat ng hagdan sa hating gabi. Ang mga kamay niya ay gasgas-gasgas. Ano ang naramdaman mo nang makita mo iyon? Parang may pinunit na bahagi ng puso ko. Bakit hindi ka pumili ng mediation? Bakit kailangan mong gibain ang elevator at dalhin pa ito hanggang dito? Mediation? Noong nilock ni Director Miller ang elevator, binigyan ba niya ako ng pagkakataon na mag-mediate? Wala akong oras para makipag-mediate sa katulad niya. Gumastos ako ng 300,000 piso para mag-install ng elevator, para bigyan ang tatay ko ng marangal na pagtanda.
hindi para matawag siyang lumpo. Umakyat ng hagdan sa hating gabi, baliw na iyon. Sabi ng iba, lumampas ka raw, ganyan talaga ako. Sino man ang mga api sa tatay ko, maging direktor man o abogado, hindi ko sila pakakalusutan. Itong 300,000 piso, ituturing ko na lang na pambayad sa aral. Sulit na sulit. Ginoong Smith, sa tingin mo ba tama ang ginawa ng anak mo? Oo, tama ang ginawa ng anak ko. Karapat-dapat lang sa kanila. Kung hindi dahil sa kanya, aakyat pa rin ako ng hagdan. Ang bagay na ipinagmamalaki ko sa buhay ko ay ang pagkakaroon ng anak na tulad niya. Puno ng luha ang mga mata ko. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng tatay ko. Pagkaalis ng mga reporter, ibinalik ko ang tatay ko pababa gamit ang wheelchair. May ilang kapitbahay na lumapit sa amin. May gustong magsabi ng isang bagay, pero hinila pabalik ng katabi nila. Hindi ko sila tiningnan. Dahan-dahan kong itinulak ang tatay ko. Lily, Simula ngayon, pwedeng bumaba ka araw-araw at magpa-araw. City News Network. Kapag na-post na ang video ng panayam, napuno ng suporta ang mga komento para sa akin. May abisong na i-post sa group chat. Richard, dahil sa paglustay ng pondo at pamemeki ng dokumento, ay formal na naaresto. Buti nga sa kanya. Dapat ay nakulong na siya noon pa. Nagpadala ng mensahe si Robert. Ang lisensya ni Jason ay binawi rin at siya ay iniimbestigahan. Nag-iyakan ang group chat. Nag-post si Principal Evans sa group ng detalyadong talaan para sa crowdfunding ng bagong elevator. Nabawi ng task force ang 150,000 piso na subsidy, kasama ang bahagi ng bawat sambahayan. Ang kabuuang halaga ay ginawang publiko. Ang sobrang 23,600 piso, pakicheck. Sa sandaling lumabas ang balita, nagkaroon ng katahimikan sa group chat. May nagbayad ba ng sobra? Hindi ako nagbayad ng sobra. Galing ito sa ilang sambahayan na atrasado sa bayad na kusang nag-abot. Dagdag pa ang ilang kapitbahay na kusang nag-donate ng sobra. Kanina, ang mga sambahayan na nag-aatubiling magbayad tahimik na nag-post sa group chat ng mga screenshot na nagpapakitang sila ay nagbayad na. Ang sobrang pera ay dapat itago bilang pondo sa pagpapanatili. Sangayon, Isang van ang pumasok sa neighborhood. Tumalon si Frank mula sa van. Lily, nandito ako para install ang elevator. Frank, magkano ang sisingilin mo ngayon? Sa presyong gastos, walang tubo. Install ko ang pinakamagandang motor para sa iyo. Isang tahimik. Anong kapalit para sa iyo? Na-e-enjoy ako sa pagtatrabaho sa proyekto mo. Ang pagtatrabaho para sa mabubuting tao ay nagpapasaya sa akin at nagsimulang magbaba ang mga manggagawa. Nagtipon ang mga kapitbahay para tumulong. Lily, sa pagkakataong ito kami ang magbibigay ng lakas paggawa. Tama, hindi ka namin pwedeng pabayaan na mag-isa. Lily, iba na ang mga bagay ngayon. Oo, iba. Nakaupo ako sa aking mesa, nagbabasa ng makapal na tumpok ng mga dokumento para sa aprobasyon. Lily, masyadong nakakapagod ang mga procedure na ito. Paano kung kumuha ako ng profesional para gawin ito? Hindi na kailangan. Na-experience ko na ang buong proseso nung isang beses. Noong nagpakabit ako ng elevator, alam ko kung aling departamento ang lalapitan para sa bawat bagay. Batid ko kung anong mga dokumento ang kulang. Pero hindi ba iyon makakaubos ng marami mong oras? Ang tatay ko ay kailangang bumaba araw-araw simula ngayon. Kapag mas maaga naka-install ang elevator, mas maaga siyang magiging komportable. Tigilan mo na ang kalokohan. Bukas pupunta ako sa kawanihan ng pabahay para isumite ang mga dokumento. Sina Frank at ang mga trabahador ay sumusukat sa site. Hawak ko ang tape measure at tinitignan ang mga sukat kasama siya. Lily, ang mga sukat na ito ay mas tumpak pa kaysa noong nakaraang beses. Para ka ng profesional na inspektor. Iwasan mo ang pambobola. Gamitin mo ang motor na binanggit mo kanina, ang tahimik. At subukang ibaba ang presyo. Lily, napakasipag mong makipag-ayos. Si Ginang Davis ay lumapit na may dalang 2 baso ng tubig. Lily, uminom ka ng tubig. Buong umaga kang abala. Salamat, Ginang Davis. Kami dapat ang magpasalamat sa iyo. Naglupasay ako sa lupa. Ikinumpara ang pagkakaiba ng kulay ng 2 baldosa. Sumusunod si Martha sa likod. Lily, sa init na ito, bakit kailangan mong pumunta ng personal? Hayaan ninyo kaming bahala. Hindi ninyo alam ang mga proseso. Madali kang maluloko. Ang isang ito ay manipis ang glaze. Mabilis itong masisira. Okay naman iyon. Ngunit masyadong mataas ang presyo. Kailangan makipag-ayos. Nakita ako ni Martha, nabasang-basa sa pawis. At nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Pinagmasama kita noon. Nakaraan na iyon. Sige, pumunta tayo sa susunod. Itinulak ko ang aking ama pa uwi. May hawak na tumpok ng mga blueprint. Ilang kapitbahay ang nakaupo sa baba na nag-enjoy sa lamig. Lahat sila ay tumayo nang makita ako. Bumalik si Lily. Kumain ka na? Gumawa ako ng baboy na may sarsa. Hayaan mong dalhan kita ng isang mangkok. Hindi, salamat. Ako na lang ang magluluto. Mahal, gumagala ka ng ganito araw-araw. Huwag mong sobrahan ang sarili mo. Bata pa ako, okay lang. Ang aking anak ay laging napakabait. Tumawa ang lahat ng kapitbahay. Itinulak ko ang aking ama patungo sa pasukan ng gusali.
Ang papalubog na araw ay nagpapahaba ng aming mga anino na napakahaba. Si Jason ay nakakulong sa sulok, nakasuot ng maskara. Ang tanging meron siya ay isang maleta. Isang dating kasamahan ang nagpadala ng mensahe. Alam ng lahat sa industriya, huwag mong sabihin sa mga tao na kilala mo ako. Pinatay niya ang kanyang telepono, tinanggal ang maskara. Mukha siyang payat, hindi na ahit. Hindi ba iyon ang masamang abogado? 2 tao sa malapit ang nakakilala sa kanya. Bumulong sila. Kinuha niya ang kanyang bag, lumayo pa siya. Tunog ang anunsyo. Tumayo si Jason. Pumunta siya sa boarding gate. Isang malungkot na figura. Si Richard ay naka-sports jersey, nakaupo sa likod ng glass partition. Ang kanyang buhok ay kalahating kulay abo. Kalahati ng kanyang buhok ay kulay abo. Walang laman ang upuan sa tapat. Hindi ko dapat nilock ang elevator na iyon. Hindi ko dapat binubuli si Arthur. Lumapit ang isang guwardiya ng bilangguan. Tapos na ang oras. Dinala nila si Richard palayo. Lumingon siya. Walang laman ang silid ng bisita. Dumaloy ang luha. Naka-install na ang bagong elevator. Ang silver na elevator cab ay kumikinang sa araw. Itinutulak ko ang tatay ko patungo sa elevator. Umurong ang mga kapitbahay. Nanginginig ang mga kamay ni tatay. Lily, manatili ka sa akin. Bumukas ang mga pinto ng elevator. Itinulak ko siya sa loob. Maluwag ang cab. Ang mga handrail ay nasa tamang taas. Dahan-dahang nagsara ang mga pinto. Walang mangahas na ilock ito ngayon. Marami nang pinagdaanan si Lily. Tumingin pababa si tatay mula sa balkonahe. Abala ang mga kapitbahay. Naglalagay sila ng mga bulaklak sa may pasukan ng elevator. Binili mo ba ang mga bulaklak na yon sa ibaba? Hindi. Nag-ambag si Brenda at ang iba pa. Sa pagkakataong ito, talagang nakuha mo ang kanilang mga puso. Tatay, hindi ko sinasadyang makuha ang kanilang mga puso. Nag-aalala lang ako sa'yo. Hinawakan ni tatay ang kamay ko. Mapupuno ang kanyang mga mata. Ang pinakamagandang bagay na nagawa ko ay ang magkaroon ka. Nakaramdam ako ng bukol sa lalamunan. Pinisil ko ang kanyang kamay. Bumabaha ng sikat ng araw ang balkonahe. Napakainit at maaliwalas. Hawak ni Frank ang isang tape measure. Umakyat siya palabas ng elevator shaft. Natatakpan siya ng alikabok. Lily, ang sukat ng lumang shaft ay hindi tama. Kailangan nating palawakin ito. Iyon ay magiging 8,000 piso pa. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sumabog ang mga kapitbahay na malapit. 8,000? Bakit may dagdag na pera? Kung alam ko lang na ganito kagulo, hindi na natin dapat giniba noong una pa man. Madali naman itong nabuwag. Pero ngayon, kailangan pa nating maglabas ng mas maraming pera. Wala akong sinabi. Tiningnan ko lang sila. Tigilan na ng lahat ang pagtatalo. Ang aking pamilya ang sasagot sa bahagi. Principal Evans, kung gusto mong maging tanga, sige lang. Wala akong pera. Kaya, ang 8,000 ay nasaklaw na. At bawat sambahayan ay mag-aambag ng isa pang 200 at 20 piso. Sino mang ayaw magbayad ay hindi pwedeng gumamit ng elevator mamaya. Bumuka ang bibig ni Brenda, ngunit hindi nangahas sumagot. Lahat ay naglabas ng kanilang mga telepono para mag-transfer ng pera. Mabilis na naipon ang pera. Kinuha ni Frank ang pera at tinawagan ang mga manggagawa para magsimula. Lily, opisyal tayong magsisimula bukas. Bigyan mo ako ng kopya ng schedule. Hindi mo kailangang bantayan ito mag-isa. Napag-usapan na nating lahat ito. Maghahalinhinan tayo. Ako ang magsisimula ngayon. Anyway, retirado na ako. Magdadala ako ng tubig para sa lahat. Masyadong mainit. Lumulubog na ang araw. Huminto ang construction team sa trabaho para sa araw na iyon. Ang shaft ay kalahati na ang taas. Itinulak ko ang aking ama pababa ng hagdan. Ang mga kapitbahay ay nagkukwentuhan sa lilim. Nang makita nila ako, binati nila ako. Lily, maganda ang progreso ngayon. Pagkatapos, si Ginoong Smith ay magiging mas madali para sa kanya ang bumaba. Halika, kumain ng pakwan. Kagagaling lang hiwain. Lahat ay nagtipon-tipon, nagkukwentuhan, at nagtatawanan. Kumagat ako ng pakwan. Sa pagkakataong ito, iba na. Oo, sa pagkakataong ito talagang iba na. Dumating ang construction crew ng madaling araw. Dala ko ang mga blueprints. Nakayuko sa tabi ng tambak ng mga materyales. Sinuri ko isa-isa ang bawat steel pipe. Frank, nasaan ang mga sertipiko para sa batch na ito? Narito lang, kahapon lang dumating. Ang kapal ay nasa standard. Hindi natin magagamit ang mga manipis na tubo noong nakaraan. Lily, mas matigas ka pa sa kawanihan ng inspeksyon sa kalidad. Si Principal Evans ay lumapit, suot ang reading glasses, isang notebook sa kanyang kamay. Lily, babantayan ko ang mga bagay para sa iyo. Narito ang plano ng konstruksyon ngayon. Ang tatay ko ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakaparada sa lilim ng isang puno. Si Martha ay lumapit dala-dala. Isang mangkok ng mung bean soup. Ginoong Smith, uminom kayo ng sabaw. Mainit sa labas. Salamat, Martha. Ginoong Smith, Ang anak mong babae ay napakahusay. Ganyan na siya mula noong bata pa siya. Kapag naiisip niya ang isang bagay, 10 kalabaw ay hindi siya mahila pabalik. Sa malayo, si Frank ay nagsimulang magtayo ng elevator shaft. Lumipad ang mga spark mula sa welding ng bakal. Sa wakas, bumalik na sa normal ang mga bagay. Lumulubog na ang araw. Umuwi na ang construction crew. Ang elevator shaft ay kalahati ng naitayo.
Itinulak ko ang tatay ko hanggang sa harap ng pasukan ng elevator. Maganda ang progreso ngayon. Salamat sa inyong pagsisikap, Ginoong Evans. Pagsisikap, pare-pareho tayong nagtutulungan. Nakapagpapainit ng puso ko. Ilang kabataang kapitbahay ang dumaan, basang-basa sa pawis, ngunit may malalaking ngiti. Lily, pupunta kami rito ng mas maaga bukas. Sige, ako na ang bahala sa agahan. Tumawa ang lahat. Lily, nakaupo ako rito buong hapon. Pinapanood silang nagtatrabaho. Ang gaan ng pakiramdam ko. Hindi ko man lang mailarawan. Tatay, mula ngayon, pwede kang umupo rito at manood araw-araw. May measuring tape si Frank. Nakayuko sa kalahating gibang shaft, nakasimangot ng matindi. Lily, may problema tayo. Mali ang sukat ng lumang shaft. Hindi kasya ang bagong elevator. Magkano ba? 5 sentimetro, bawat gilid. Kailangan nating palawakin. Paggawa at materyales. Kahit 8,000 piso. 20 taon na akong gumagawa nito. Sigurado ako. Hindi pwedeng magkamali. Noong mga panahong iyon, si Richard Miller umuupa ng kahina-hinalang construction crew. Magulo ang mga sukat. Inipost ni Frank ang update sa group chat. Sa sandaling lumabas ang mensahe, sumabog ang group chat. Kung alam lang namin ganito ito kagulo, hindi na sana namin ito giniba sa simula pa lang. Okay naman noong ginigiba namin ito. Ngayon, kailangan Mayaman si namin Lily, di maglabas ba? ng pera. Siya na ang magbayad. Tinitigan ko ang screen ng phone na walang imik. Lumabas ako ng pinto. Pinalibutan ako ng maraming tao. Lily, itong 8,000 piso, hindi mo pwedeng asahang hatiin ng lahat, di ba? Ikaw ang nagpupumilit na gibain ang elevator. Kung hindi mo ito giniba, wala namang mangyayari sa lahat ng ito. Tapos ka na? Giniba ko ang elevator, hindi ko itatanggi iyon. Pero sino ba ang naglock ng elevator? Sinumpa ang tatay ko, at pinilit akong gibain ito. Kukunin ko ba ang chat logs at ipapakita sa inyo? Umurong si Brenda. Frank, ako na muna ang sasalo ng 8,000 piso. Mag-ingat ng malinaw na tala. Pag-uusapan natin kung paano ito hatiin mamaya. Sino mang ayaw mag-ambag, ay makakalimot na gamitin ang elevator. Pagkasabi noon, umikot ako at umalis. Nag-aaway na naman sila. Hoy, paano kung bayaran na lang natin? Kalimutan mo? Hayaan mo sila. Tatay, kaya kong bayaran itong pera, pero ang may pananagutan ang dapat magdusa. Kung magbabayad ako ngayon, sa susunod iisipin nila na natural na lang. Tumango si Arthur. Mas malinaw ang pananaw mo kaysa akin. Lumabas ako sa pintuan ng gusali. Nag-aaway pa rin ang mga kapitbahay. Pumunta ako sa gitna. Mahina pero matatag ang boses ko. Tumigil kayo sa pagtatalo. Kailangan nating palawakin ito. Kaligtasan muna. Ako na ang magbabayad nito. Hindi na kailangan pang mag-ambaga ng lahat. Natahimik ang buong grupo. Hindi pwede, nagbayad ka na ng 300,000 piso. Hindi ka na namin hahayaang magbayad pa. Lily, hindi ito tama. Hindi dapat ikaw lang ang gumastos ng perang iyan. Sabihin nating hati-hati tayo, 8,000 piso sa 12 sambahayan. Iyon ay mas mababa sa 700 piso bawat sambahayan. May tumututol ba? Wala akong tutol. Wala rin sa akin. Sunod-sunod na tumango ang mga kapitbahay. May ilan na kumukuha ng phone para mag-transfer. May gusto sana akong sabihin. Pero pinigilan ako ni Principal Evans. Lily, kung magbabayad ka ulit, mapapahiya naman kami. Tiningnan ko ang lahat, medyo namumula ang mga mata ko, at tumango ako, mabilis na nakolekta ang pera. Si Frank ang nangolekta ng pera at sinabi sa mga manggagawa na magpatuloy. Mga mamamayan, huwag kayong mag-alala. Ako mismo ang babantay sa elevator shaft na ito. Gagarantiyahan kong matibay ito. Tumulong muli ang mga batang kapitbahay sa pagbubuhat ng mga materyales. Naging masigla muli ang construction site. Nagdala si Brenda ng mung bean soup. Ipinalibot niya ito. Lily, uminom ka. Salamat, Brenda. Nagtinginan sila at ngumiti. Si Frank ay sumusukat sa loob ng elevator shaft. Si Principal Evans ay nagre-record sa malapit. Principal Evans, hollow brick ang pader na ito. Hindi ito sapat na matibay. Kailangan nating palakasin ito. Magkano ang magagastos? Mga 2,000 piso. Nagtinginan ang dalawa at walang sinabi. Bigla, may lumabas na post sa City Forum na may nakakagulat na headline na naglalantad kay Lily ng Fairview Apartments na kumita sa pag-install ng elevator at dinaya ang mga kapitbahay sa kanilang pinaghirapang pera at di nagtagal. Bumuhos ang mga komento nang ma-share ang post sa owners group kaya nagalit ng todo ang mga kapitbahay. Puro kasinungalingan. Si Lily ay nagbayad ng 300,000 piso mula sa kanyang sarili at hindi kumuha kahit isang Kung sino sentimo. man ang sumulat, lumabas ka. Si Jason na naman, sa tingin ko. Naka-screenshot na ako at tatawag na ako sa 911. Si Principal Evans ay tumawag sa 911. Magandang araw po. Gusto kong mag-report ng krimen dahil may nagkakalat ng chismis at paninira online tungkol sa isang residente ng ating komunidad. Umupo si Jason sa interrogation room na maputla ang mukha. Ang post na ito ay pinadala mula sa Wi-Fi ng inyong bahay. Kaya aminado ka ba? Baka nanakaw ang Wi-Fi ko. Ngunit ang mga detalye sa post ay maaari lamang isulat ng isang involved. Ibinaba ni Jason ang kanyang ulo habang binigyan siya ng opisyal ng mahigpit na babala. Pagkatapos ay pumirma siya sa mga papel at lumabas ng patago sa istasyon ng pulisya. Samantalang itinulak ko ang aking ama pababa at ang mga kapitbahay ay nagsiksikan. Na-trace namin
at si Jason ang nag-post nito kaya binigyan siya ng pulis ng babala. Kalimutan mo na. Huwag kang bumaba sa kanyang antas. Uy Lily, lahat ay nasa likod mo. Alam ko. Habang lumulubog ang araw, ang steel frame ng bagong elevator ay nakatayo na. Hayaan mo siyang gawin ang kanyang bagay. Dahil may sarili tayong buhay na dapat mabuhay. Ang hukuman ay seryoso. Si Richard Miller ay nakatayo na nakasuot ng uniforme ng bilangguan sa pwesto ng akusado. Ang kanyang buhok ay halos puti. Tawagin ang saksi na si Lily sa pwesto. Tumayo ako mula sa galerya at naglakad papunta sa pwesto ng saksi ng mahinahon. Binibining Smith, pakisabi ang iyong testimonya tungkol kay Richard Miller at ginawa niya sa iyo at sa iyong pamilya. Noong nakaraang Oktubre, si Richard Miller ay kinandado ang elevator. Sinasabing, ang wheelchair ng tatay ko ay makakasira sa mga banig sa sahig. Nagpost siya ng mga nakakainsultong paunawa na nagbabawal sa matandang lumpo at namumulot ng basura. Inutusan din niya ang guwardiya na kaladkarin ang tatay ko pauwi na nagdulot ng mga gasgas sa kanyang mga kamay. Kalaunan, pinalsipikan niya ang mga dokumento ng subsidy ng gobyerno na sinasabing, dinaya ko ang 100 at 50,000 piso na subsidy. Sa totoo lang, siya mismo ang nagnakaw ng pera ng subsidy. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Bawat salita, may ebidensya ako para patunayan iyon. Akusadong Richard Miller, mayroon ka bang pagtutol sa pahayag ng saksi? Walang pagtutol. Umaamin akong nagkasala. Tumingin siya sa akin. Lily, pasensya na sa iyo at sa iyong tatay. Wala akong sinabi. Lumingon ako at naglakad pabalik sa galerya. Akusadong Richard Miller, napatunayang nagkasala ng korupsyon. Sinentensyahan ng 3 taon at 6 na buwan sa bilangguan at multang 200,000 piso. Lahat ng iligal na nakuha ay bawiin. Bumagsak ang martilyo. Nang hina ang mga binti ni Richard at hinawakan siya ng mga baiil. Kumalat ang balita pabalik sa kapitbahayan. 3 taon at 6 na buwan ang nakuha niya. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Tapos na sa wakas, nasentensyahan. Lily, galit ka pa ba? Dati, pero hindi na ngayon. Wala akong oras para kamuhian siya. Hinawakan ni Arthur ang kamay ko. Pinakamagandang bagay na ginawa ko sa buhay ko ay ang magkaroon ka. Tatay, sinabi mo na iyan ng 10 beses. Sabihin ko ulit. Nakaupo si Jason sa isang gilid ng mahabang mesa. Maputla ang kanyang mukha. Sa tapat niya ay nakaupo ang 3 miyembro ng komite ng Integrated Bar of the Philippines. Pagkatapos ng investigasyon, napag-alaman na si Jason ay sangkot sa pagpeke ng ebidensya upang siraan ang iba at paghadlang sa hustisya. Kaya napagdesisyunan na bawiin ang lisensya sa batas ni Jason. Nanginginig ang labi ni Jason. Kung hindi ka sang-ayon, maaari kang umapela. Hindi. Si Jason ay may daladalang karton na kahon at lumabas mula sa opisina ng partner. Iwan mo ang iyong badge at access card. Direktor, pakihinto. Si Jason ay lumalabas habang hawak ang kahon. Ilang kasamahan ang nakatayo sa magkabilang gilid ng pasilyo. Walang nagsasalita. Walang tigil ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Lahat tungkol sa refund at paghahabol ng kompensasyon. Inihagis ni Jason ang kanyang telepono sa sofa at tinakpan ang kanyang mukha. Sa mesa ay isang kasunduan sa pag-upa. Nagpadala ng mensahe ang kasero. Hindi na kita paupahan. Umalis ka, bago matapos ang buwan. Isang maliit na truck ang huminto sa pasukan ng komunidad. Si Jason ay may kargang maleta. Tumingin siya pabalik sa komunidad. Sa di kalayuan, itinutulak ko ang aking tatay palabas ng komunidad noong makita ko ito. Ibinaba ni Jason ang kanyang ulo. Sinubukan niyang magmadaling umalis. Jason, umalis ka at wag nang bumalik. Ang lungsod na ito ay ayaw sa mga taong tulad mo. Tahimik si Jason ng ilang segundo. Binuksan niya ang pinto ng kotse at pumasok. Umandar ang truck. Nagmaneho ito palabas ng gate ng komunidad. Naghahanap siya ng gulo. Hinihigpitan ni Frank ang huling tornilyo. At bumaba siya sa hagdan. Tapos na ang pangunahing istruktura, Lily. Tatapusin namin ang natitira bago matapos ang buwan. Itinutulak ko ang aking tatay palapit. Sa elevator. Inabot niya at hinawakan ang metal na balangkas. Medyo mamula-mula ang kanyang mga mata. Lily, pwede ka nang bumaba anumang oras. Lumapit si Brenda, dala ang isang mangkok ng hugas na kamatis. Subukan mo isa. Nilagay niya ang isa sa aking kamay. Binili lang kaninang umaga. Matamis. Matamis. Ilang kapitbahay ang nagtipon-tipon. Lily, kailan namin magagamit ang elevator? Katapusan ng buwan? Ang galing.
Sumasakit ang tuhod ko ng kalahating taon. Hinugot ni Ginoong Evans ang isang tali ng paputok mula sa kanyang bulsa. Magpaputok tayo para magdiwang. Huwag mong sindihan, makakaistorbo sa ibang gusali. Itabi na lang ang pera para sa karne. Mabuti ba? Tumawa ang lahat. Ang aking tatay ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Pinapanood ako. Napapaligiran ng nag-uusapang mga kapitbahay. Nakalatag ang ngiti sa kanyang mga labi. Kapag na-install ito sa katapusan ng buwan, bawat pamilya ay maaaring gumamit ng salitan. Kung may mahulog o masaktan, ako ang mananagot. Katok sa kahoy. Magsabi ka ng maswerte. Tumawa muli ang lahat. Itinutulak ko ang tatay ko pauwi. Lily, masaya si tatay ngayon. Alam ko, Ang bulletin board ay natatakpan ng mga resibo, mga record ng kontrata at transfer. Ang kabuuang gastos ay umabot sa 380,000 piso. Nakatipid ng 70,000 piso mula sa budget. Ang 150,000 piso na subsidy na nakuha namin ay sumasakop sa bahagi nito. Noong 2019, ang mga komunidad sa buong bansa ay gumamit ng isang kumpanya ng mga dekoryenteng materyales. Ang mga may-ari ay nagtaas ng 230,000 piso. Bawat sambahayan ay Talagang nagbayad ng mas nakatipid tayo mababa ng sa 20,000 piso. piso. Ang 300,000 piso ni Lily ay hindi ginagalaw. Hindi ginagalaw sarili niyang pera iyon. Malinaw ang mga libro. Malinaw na mga account. Magaling. Ang group chat ay nagliwanag sa mga thumbs up. Magaling Principal Evans. Tama ang pagkakagawa ng mga libro. Kumpara noong si Richard ang namamahala, 100 beses na mas mahusay. Iniikot ko ang tatay ko pababa. Principal Evans ay umaalis sa bulletin board. Lily, tungkol sa mensaheng iyan mo, nakita ko ito. sa totoo lang, ang mga libro ay napakalinaw. Nasunog na tayo dati. Hindi na natin kayang maging pabaya muli. Tumingin si Arthur sa bulletin board. May ngiti sa kanyang mukha. Nagkakaisa tayong lahat sa pagkakataong ito. Lahat ito ay salamat sa iyong anak. 3 matatandang babae, nakatayo sa harap ng bulletin board, kumukuha ng mga larawan gamit ang kanilang mga telepono. Kailangan kong kumuha ng litrato. ipakita sa anak ko. Kunin mo, kunin mo. Sino ang nangahas na magtanong kung saan napunta ang pera? Huwag na siyang banggitin. Malas. Lily, saan natin natipid ang 70,000 piso na iyon? Hindi kumita ng malaki si Frank. Pinalitan namin ang motor sa isang domestic brand. Parehong kalidad, kalahati ng presyo. Kaya, ano ang makukuha ni Frank dito? Gusto lang niya ng trabahong nagawa ng tama. Hawak ng inspektor ang kagamitan sa pagsubok. Lumabas siya sa elevator. Nag-tick siya ng ilang kahon. Sa kanyang clipboard, Umasa lahat ng indicator. Ito ang pinakamasusing papeles at ang pinakamahusay na kalidad ng elevator sa bahay na nakita ko. umiti si Frank. Pumalakpak ang mga kapitbahay. Sa wakas, pwede na tayong sumakay. Inspector, kailangan mong ilagay iyon sa report. Nasa report na iyon, ang iyong elevator ay maaring i-promote bilang isang modelong proyekto. Nakatayo ako sa likod ng crowd. Wala akong sinasabi, pero may ngiting pumapasok sa aking mga labi. Pagkaalis ng inspektor, hinawakan ni Principal Evans ang aking kamay. Lily, ang pagpapakabit ng elevator na ito. Lahat ay salamat sa iyo, Ginoong Evans. Hindi lang ako ang gumawa nito. Lahat ay nag-ambag. Si Frank ang gumawa ng trabaho. Ikaw ang namahala sa mga account. Lily, huwag kang masyadong mahiyain. Sige, tama na ang drama. Mag-enjoy ka na lang. Itinulak ko ang aking ama papunta sa pinto ng elevator. Automatikong tumabi ang mga kapitbahay. Ibinigay ni Principal Evans ang elevator card. Arthur, ikaw ang una. Sige, mauna ka. Kinuha ni tatay ang card. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Iswipe po niya ito. Bumukas ang pinto ng elevator. Itinulak ko si tatay sa loob. Sumara ang pinto. At umakyat ito ng maayos. Pagkalipas ng ilang segundo, bumaba ito ng maayos at matatag. Bumukas ang pinto at nakangiti si tatay. Tumawa ang lahat. Maayos? Mas maayos pa kaysa sa luma? Ginoong Smith, simula ngayon, bumaba ka araw-araw at sasamahan kita. Sige, bababa ako araw-araw. Tumabi ako. Pinapanood ang aking ama at ang mga kapitbahay, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Medyo may luha ang aking mga mata. Pero ang aking mukha ay nakangiti. Isang pulang banner ang nakasabit sa pasukan ng bagong elevator. Nakasulat dito ang elevator inauguration ceremony. Narito ang lahat ng mga kapitbahay. Lahat ngayon, ang elevator ay opisyal ng ginagamit. Hayaan ninyo akong magsalita ng kaunti. Ang gusaling ito ay may 2 elevator. Ang una ay ang kabaitan ni Lily. Gumastos siya ng 300,000 piso para ma-install ito. Ang pangalawa ay ang tapang ni Lily. Sinira niya ito at siya mismo ang nagtayo muli. Utang namin sa kanya at sa kanyang tatay ang isang pasasalamat. At may utang tayong paghingi ng tawad. Ako na ang mauuna. Lumingon si Principal Evans at yumuko ng malalim sa akin at sa aking tatay. Si Brenda ang unang sumunod at yumuko, pagkatapos sina Martha, Miss Lee at Ginang Brown. Sunod-sunod na yumuko ang mga kapitbahay. Lily?
Mali ako noon. Ginoong Smith, pasensya na. Nakaraan na lahat iyon. Huminga ako ng malalim. Lahat, tumayo na kayo. Mula ngayon, gamitin ng maayos ang elevator. Mag-ingat lang kayo sa isa't isa. Tumayo ng tuwid si Principal Evans at nanguna sa palakpakan. Sumabog ang palakpakan. Nagtapos ang seremonya. Pumila ang mga kapitbahay para subukan ang elevator. Tumabi ako kasama ang aking tatay na nasa wheelchair, nanonood. Makinis. Mula ngayon, kapag bumaba ang tatay mo, tutulungan kong itulak ang wheelchair niya. Salamat, Martha. Lily, malamang gumaan na ang loob mo ngayon, di ba? Gumaan ang loob ko. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao. Tumayo sina Brenda at Martha sa pasukan ng pasilyo, hindi umaalis. Ginoong Evans, maayos na ang elevator ngayon. Ngunit ang buwan ng bayad sa kuryente at ang mga gastos sa maintenance sa hinaharap, kailangan nating hatiin ang gastos muli. Tama iyan. Pag-uusapan natin iyan sa susunod na pulong. Lily, masaya si tatay ngayon. Alam ko, Naglakad ako papunta sa bintana at sumilip sa ibaba. Nakatayo pa rin si Principal Evans sa pasukan ng elevator, nakayuko, parang may iniisip. tatay, maaring may mga bagay na kailangang asikasuhin. Anong mga bagay? Ang kuryente at maintenance fees ng elevator, kailangan ng mamamahala sa mga iyon. Tapos na ang seremonya. Ang mga salita ni Ginoong Evans kanina ay umaalingaw-ngaw pa sa tenga ng lahat. Oh, pera na naman? Kakapahinga lang namin. Narinig ko, pero nanahimik ako. Hindi ito apurahan. Pag-uusapan natin yan sa pulong mamaya. Manatili tayo sa priority ngayon. Arthur, ikaw muna sa elevator. Lahat ay napatawa muli. Itinutulak ko ang aking tatay sa elevator. Pinindot ko ang buton para sa ika-6 na palapag. Ang elevator ay umakyat ng maayos. Halos walang ingay. Tumitig si tatay sa floor indicator. Mahal, ang bagay na pinakamapagmamalaki ko sa buhay ko ay ang pagkakaroon ng anak na tulad mo. Sumakit ang ilong ko. Yumuko ako at niyakap si tatay. Tatay, Ang pinakamagandang bagay sa buhay ko ay ang pagiging anak mo. ding, ika-6 na palapag. Bumukas ang pinto ng elevator. Bumubuhos ang sikat ng araw mula sa bintana ng hallway. Itinutulak ko ang aking tatay palabas ng elevator. Bumagsak ang sikat ng araw sa amin. Ang ganda ng araw ngayon. Masasagap natin ito araw-araw mula ngayon. Hinawakan ni tatay ang kamay ko. Pagkatapos ng maikling katahimikan, Lily, pinanggit ni Ginoong Evans sa baba ang bill sa kuryente. Baka pwede tayong mag-ambag ng kaunti pa. itinutulak ko ang aking tatay sa loob. Ang paglubog ng araw ay sumilip sa bintana. Ang mga bulaklak sa baba ay namumulaklak na. Naglakad ako palapit. Ilang rosas na itinanim ni Brenda sa baba ay namulaklak na. Isang matingkad na pula. Tatay, pag-uusapan ko ang bill sa kuryente kasama si Ginoong Evans. Yung mga talagang kapos sa pera ay pwedeng magbayad mamaya, pero hindi pwedeng hindi na lang sila magbayad. Kailangan nating panatilihing malinaw ang accounts. Mas mapag-isip ka pa sa inaakala ko. May lumabas na notice sa bulletin board. Ito ay bagong kopya ng mga patakaran ng elevator. Tumayo si Principal Evans at binasa ito sa lahat. Principal Evans Public Notice Area. Principal Evans. Notice Evans. Artikulo 1. Walang anumang uri ng diskriminasyong pananalita o pag-uugali ang pinapayagan. Artikulo 2. Ang mga wheelchair at stroller ay may priority. Artikulo 3. Magtatag ng pangkat ng pangangasiwa ng elevator. Si Arthur Smith bilang honorary team leader. Si G. Smith ang team leader. Kung may mangahas na ikandado ang elevator, sa isang salita lang ni G. Smith, dismantle ulit ito ni Lily. Tumawa ang lahat. Itinulak ko ang tatay ko papasok ng elevator. Ang mga patakaran ay nakapost sa tabi ng mga butones. Lily, nandito ang pangalan ko. Oo, honorary team leader para bantayan ang mga bagay-bagay. Di kailangan kong bantayan ng mabuti. Si Martha at si Ginang Lee ay nakatayo sa pasukan ng elevator. May dalang timba at basahan. Brenda, napag-usapan na namin. Kami na ang mag-aalaga sa paglilinis ng elevator simula ngayon. Ay, kayo. Hindi ba kayo kanina ay kampi kay Richard? Alam naming mali kami. Gumagawa kami para makabawi. Sige, basta natuto kayo. Pumasok ang dalawa sa elevator. Ang isa ay nagpunas ng mga butones. Ang isa ay nagpunas ng mga handrail. Sa tingin mo, mapapatawad ba tayo ni Lily? Hindi ko alam, pero gagawin namin ang bahagi namin. Makakapanatag ang loob namin. Bumukas ang mga pinto ng elevator. Malapit ko nang itulak ang tatay ko. Nagkita-kita kaming apat. Lily, nandito kami para maglinis ng elevator. Isang simpleng magaling. Puno ng luha ang mga mata ni Martha. Siguraduhin malinis, ha? Ako ang honorary team leader, alam mo. Mag-i-inspection ako. Sige. Titiyakin naming walang dumi. Itinulak ko ang tatay ko pabalik mula sa labas. Ang mga pinto ng elevator ay walang mansa. Ang mga patakaran ay nakapost sa tabi nito. Lily, nabasa mo na ba ang mga patakaran? Oo, mukhang maganda ang mga ito. Si Martha at ang iba ay nagboluntaryong maglinis. Pumayag ako. Sige, bigyan sila ng pagkakataong makabawi. Ako ang honorary team leader. Sino mang lumabag sa patakaran, hindi ako magpapakita ng konsiderasyon.
Tumunog ang kampana ng pinto. Binuksan ko ang pinto. At nakatayo si Martha. May bitbit na supot ng prutas. Pula ang kanyang mga mata. Pumasok si Martha. Inilapag niya ang prutas sa mesa. Lily, ako ang nag-post ng abisong iyon. Sinabi ni Richard na i-post ko ito. Nadala ako at na-post ko ito. Mali ako. Saktan mo ako kung gusto mo. Pasensya na. Hindi ko inaasahang patawarin mo ako. Nagsisisi lang ako tungkol dito. Sa tuwing sumasakay ako ng elevator, nakikita ko ang mga patakaran na nagsasabing walang diskriminasyon. Tumahimik ako sandali. Ang ilang mga salita, kapag nasabi na, hindi na maaaring bawiin. Huwag mo nang ulitin ito. Hindi na talaga. Kumuha ako ng kahel mula sa mesa, binalatan at ibinigay ang kalahati sa kanya. Tinanggap ni Martha ang kahel, at muling tumulo ang luha. Pero nakangiti siya. Pagkaalis ni Martha, lumabas ang tatay ko mula sa kwarto. Ano ang gusto niya? Mag-sorry. Pinatawad mo ba siya? Hindi naman talaga tungkol sa pagpapatawad. Pero ang katotohanang pumunta siya ay nagpapakita na may konsensya siya. Mas mapagpatawad ka kaysa sa akin. May ilang kapitbahay na nag-uusap sa ibaba. May sinabi si kapitbahay A na kaswal. Si Lily ay talagang may kakaiba. Noong pinaalis niya ang elevator, napilitan kaming umakyat ng hagdan ng matagal. Si Martha ay namimitas ng gulay. Nang marinig ito, inalog niya ang mga gulay sa loob ng palanggana. Ano ang sinabi mo? Si Lily ang bayani ng ating buong gusali. Sino mang magsalita ng masama tungkol sa kanya, makikipag-away ako sa kanila. Nagulat si kapitbahay A. Kung wala si Lily, maikakabit ba ang elevator na ito? Nagkukwento lang naman ako. Hindi. Kahit ang simpleng usapan ay hindi pinapayagan. Noong panahon ni Richard, bakit hindi ka nagsalita noon? Mabilis na umalis si kapitbahay A. Itinutulak ko ang tatay ko pababa. Narinig ko na nakikipagtalo si Martha sa isang tao. Anong problema ni Martha? Wala, may nagsasalita lang ng kung ano-ano. Ipinagtanggol kita. Sige, huwag kang makipag-away. Lily, dati akong alipores ni Richard at nakagawa ng maraming hangal na bagay. Ngayon naiintindihan ko na. Ang sino mang mabuti sa atin, dapat natin silang ipagtanggol. Naunawaan ko. Salamat, Martha. Napaluha si Martha. Kumaway siya, kinuha ang kanyang basket at umalis. Talagang nagbago si Martha, di ba? Oh, pwedeng magbago ang tao. Hindi mo na siya galit ngayon? Dati galit ako, pero okay naman siya ngayon. Tumayo ako sa bintana, may hawak na baso ng tubig. Sa ibaba, si Martha ay tinutulungan si Brenda na magbuhat ng mga gamit. Buntis na babae mula sa ika-4 na palapag, dala ang kanyang mga papeles para sa check-up. Lumabas siya sa entrada, nakausli ang tiyan. Napakabagal niyang maglakad. Uy, mag-isa ka bang magpapacheck up? Oo, nasa trabaho ang asawa ko. Hayaan mo akong samahan ka hanggang sa bus stop. Ay, masyado namang abala iyan. Abala? Magkapit-bahay tayo? Si Ginang Davis, bitbit ang isang bag ng grocery. Hingal na hingal siya. Ginang Davis, bumili kayo ng maraming grocery. May sale sa supermarket, kaya sumobra ng konti. Hayaan ninyong ako na ang magbuhat niyan para sa inyo. Ay, salamat Martha. Ang tatay ko ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa ibaba, nagbibilad sa araw. Brenda lumapit na may dalang bowl ng munggo soup. Ginoong Smith, uminom po kayo ng sopas. Magpapalamig ito sa inyo. Salamat, Brenda. Ginoong Smith, hindi ganito kainit ang gusaling ito dati. Ngayon, oo. Salamat sa inyong anak na babae. Matigas siya, pero mabait ang puso. Tumayo ako sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mga kapitbahay sa ibaba na nagtutulungan. Isang ngiti ang pumunit sa aking mga labi. Bumaling ako at bumalik sa loob. Nasa desk ang diary na iyon. Umupo ako sa sopa. Nag-alinlangan ako ng matagal. Nagsimula akong magsalita. Tatay, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Ano yon? Gusto kong lumipat. Nagulat si Arthur. Maraming mga hindi magandang bagay. Gusto kong magsimulang muli sa ibang lugar. Mahal? Saan ka man pumunta, sasama ako. Naluha ang aking mga mata. Tatay? Huwag kang umiyak. Maganda ang paglipat. Tumango ako. Pinunasan ko ang aking mga mata. Sa araw ng paglipat, isang maliit na truck ang nakaparada sa ibaba. Lahat ng kapitbahay ay tumulong. Mahal, mamimiss ka namin kapag umalis ka. Ginang Davis, babalik ako para dumalaw ng madalas. Lily, aalis ka na. Sino ang magbabantay ng elevator? Narito si Principal Evans, di ba? At kayong lahat. Lily, kapag nakatira ka na doon, magpadala ka sa amin ng mensahe. Okay. Nang mailipat na ang lahat, itinulak ko si tatay papunta sa kotse. Ingat kayong lahat. Kumaway ang mga kapitbahay bilang paalam. Dahan-dahang umalis ang kotse mula sa kapitbahayan.
Umupo si tatay sa upuan ng pasahero. Tumingin sa rearview mirror, sa kapitbahayan na lumalayo. Malungkot ka bang umalis, Lily? Medyo, pero oras na para umalis. Tumingin sa unahan. Lumiko ang kotse sa kanto. Nawala sa paningin ang lumang kapitbahayan. Ang bagong bahay ay nasa suburbia. Ika-6 na palapag, may elevator, hindi ito malaking bahay. Ngunit pumapasok ang sikat ng araw sa mga bintana. Maliwanag ang buong silid. Tatay, tingnan mo. May ilang nakapaso na halaman sa balkonahe, at 2 upuan. Ang tahimik ng lugar na ito. Mula ngayon, pwede ka nang bumaba para maglakad araw-araw. May maliit na parke sa ibaba. Maraming matatandang lalaki ang naglalaro ng chess doon. Kailangan ko nang tingnan iyon. Nakaupo si tatay sa kanyang wheelchair, sa parke. Arthur, gusto mo ng laro? Hindi na maganda ang mga binti ko. Pero gumagana pa rin ang utak ko. Halika, umupo ka rito. Maglaro tayo ng isang round. Kinuha ni tatay ang isang piyesa ng chess. Ngumiti siya. Sa gabi, nakaupo ako sa balkonahe. Binubuksan ko ang aking diary. Sumusulat ako, ang kabaitan ay hindi mali, ngunit ang kabaitan ay dapat may ngipin. Ang 300,000 piso na ito ay hindi bumili ng elevator. Binili nito ang dignidad ng aking tatay. Isinasara ko ang diary. Tumitingin ako sa mga bituin. Sa loob, tulog na si tatay. Naririnig ko ang mahimbing niyang hilik. Ito ay sulit. Makalipas ang 6 na buwan, bumalik ako sa dating kapitbahayan upang bisitahin si Ginang Davis. Maayos na tumatakbo ang elevator at malinis na malinis ang mga pasilyo. Alam mo, simula nang umalis ka, ang mga tao sa aming gusali ay talagang naging mas nagkakaisa. Alam ng lahat kung gagawa tayo ng gulo muli. Wala nang tutulong sa atin. Mabuti namang marinig iyan. Lily, ang mga detalye ng bayad sa elevator ay nakapost kada buwan. Si Principal Evans ay nagbabantay dito. Salamat sa inyong lahat ng pagsisikap. Walang problema. Trabaho namin iyon. Lumabas ako ng kapitbahayan, sumisikat ang araw sa aking mukha. Tumunog ang aking telepono. Ito ay mensahe mula sa grupo ng mga dating kapitbahay. Lahat, ang mga detalye ng bayad sa elevator para sa buwang ito, ay naipadala na sa grupo. Mangyaring suriin ang mga ito. Ngumiti ako at sumagot, sige. Tumingin ako sa langit, puting ulap na lumilipad. Sa likod ko, dumating ang tunog ng elevator na maayos na tumatakbo, parang isang mainit na awit. Umuwi ako, at ang aking tatay ay nasa balkonahe naglalaro ng chess. Sa tapat niya ay si Ginoong Miller. Checkmate. Ay nako, natalo na naman ako. Tatay, oras na ng hapunan. Darating. Tinulungan ko ang aking tatay sa loob. Sa mesa ay may 2 putahe at isang sopas. Lily, masaya ako ngayon. Bakit? Si Ginoong Miller mula sa ibaba ay nagsabi, bumuti ang aking kakayahan sa chess. Kaya kumain ka pa. Ang araw ay sumisikat ng tama sa labas, at ang mga bulaklak sa balkonahe ay namumulaklak ng husto. Bagong tahanan, lumang kapitbahayan, bagong elevator. At lahat ng mga ngiting iyon